master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 71 hanggang 100. Ang dakilang security guard. Like ka naman dyan, master. Maraming salamat. Kabanata 71, ang tahanan ko. Doon ka maninirahan pagkalabas ni Amber Vance ng kotse, galit siyang naglakad patungo kay Yusuf Zoc. Agad na nakilala ni Ruth Wilcox, na nasa kotse pa rin, ang batang babae bilang ang bata at magandang babaeng pulis na iyon. Hindi natakot sa kanya si Yusuf Zoc. Tinanggal niya ang seatbelt niya at sinabing, hindi mo kailangang lumabas, kakausapin ko siya. Pagkasabi niyan, lumabas na rin siya ng kotse. Anong ginagawa mo? Mabilis na sigaw ni Amber Vance. Bakit mo ako sinisigawan sa telepono? Galit na galit siya at ngayong makita niyang muli ang batang ito, nakaramdam siya ng magkahalong puot at sakit ng ulo. Tawagin mo siyang masamang tao. Sa totoo lang, medyo bastos at malabag siya, pero sa loob ng kanyang kasamaan, may kabutihan siyang taglay. Sinabi niyang hihipuin niya ito, pero hindi niya ginawa, kaya naman nagkaroon si Amber Vance ng hindi maipaliwanag na damdamin para kay Yusuf Zoc, pakiramdam niya ay hindi naman pala ito ganoon kasama. Ngayon, hindi uniforme ng pulis ang suot ni Amber Vance kundi isang tracksuit na Adidas, halatang nag-ehersisyo siya kaninang madaling araw. Maganda at masigla siya. Kahit galit siya, napakagaan ng loob niya sa paningin. Sumulyap sa kanya si Yusuf Zoc, alam niyang medyo hindi siya makatuwiran. Hindi kailangang magalit kay Amber Vance, isa lamang siyang junior policewoman, at walang bigat ang kanyang mga sinasabi. Kaya bumantong hininga siya at sinabing, ang ating MS. Maaaring matanggal si Wilcox sa kanyang posisyon dahil sa kaso ng bomba. Opisyal Vance, maaari mo ba kaming tulungan na malutas ang kaso ng mabilis? May problema ba yan? Nang marinig ko na si MS. Maaaring matanggal si Wilcox dahil sa kaso ng bomba, sandali ring natigilan si Amber Vance, sumulyap sa loob ng kotse. Gayunpaman, wala siyang makitang anuman, masyadong madilim ang kulay para makita ang tao sa loob. Kaya, pakiusap, pagbalik mo sa istasyon, tulungan mo kami. Salamat, sige, nakuha ko na. Pero huwag mong banggitin kahit kanino ang insidente tungkol sa baril, ha? Ilang araw akong wala at kagabi lang ako nakabalik sa kabisera. Hindi ako updated sa progreso ng kaso. Malalaman ko ang higit pa pagbalik ko sa istasyon ngayon at tatawagan kita. Marahil dahil narinig niyang maaaring mapaalis sa trabaho si Ruth Wilcox, hamupa ang kanyang galit, at hindi na siya sumigaw o sumigaw pa. Salamat. Taos-pusong pasasalamat ang sabi ni Yusuf Zoc. Kumunat lang ang noo ni Amber Vance, iniisip na pwede pa palang magpasalamat ang kupol na ito. Aalis na ako, at huwag mo na akong sigawan mamaya, ha? Sabi niya, saka mabilis na sumakay muli sa kotse niya at nagmaneho palayo. Nagkibit balikat lang si Yusuf Zoc. Matigas magsalita ang babaeng ito pero bihirang sumunod, bagamat mayroon naman siyang mabuting puso. Samantala, habang nagmamaneho si Amber Vance, medyo nalilito siya. Balak niya talagang galitin si Yusuf Zoc, pero paano siya nagawa nitong pakalmayan ng ganoon kadali? Sa susunod, ako na ang bahala sa kanya. Bulong ni Amber Vance sa sarili. Kuwit, nang dumating sina Yusuf Zoc at Ruth Wilcox sa opisina sa itaas, nagulat sila nang madatna nilang dumating na ang pinuno ng sekta. Magbubukang liwayway pa lang, hindi pa oras para sa trabaho, at hindi ba't nagbabakasyon ang pinuno ng sekta sa Shanghai. MS. Wilcox, nakatanggap ako ng mga utos mula sa punong tanggapan para tulungan ka sa mga paghahanda. Bumalik ako galing Shanghai kagabi at nanatili sa kumpanya, prangkang sabi ng sect leader, hindi pinansin si Yusuf Zoc at direktang kinausap si Ruth Wilcox. So ang ibig mong sabihin, alam mo na kagabi pa na may paparating mula sa headquarters. Tumawa si Yusuf Zoc. Iniisip na hindi niya kailangang hanapin ang nunal gaya ng ipinakita niya mismo. Natanggap ko ang mensahe kahapon ng hapon, pagtatama ng pinuno ng sekta.
O, kung gayon tawagan mo ang mga pinuno ng departamento at sabihin sa kanila na pumunta ng maaga para sa isang pulong, at asikasuhin ang mga kaayusan sa salo-salo. At saka, gumawa ka rin ng sulat ng pagpapaalis, walang pakialam na utos ni Ruth Wilcox, at pagkatapos, suot ang kanyang matataas na takong, pumasok siya sa kanyang opisina. Hindi agad sumunod si Yusuf Zoc sa kanya kundi sumandal sa bar ng sekretarya, habang nakangiti, pinuno ng sekta, kaninong malakas na hita ang kinakapitan mo ngayon. Mag-ingat ka sa pananalita mo. Wala nang makakasama rito, pwede ka nang bumaba, matigas na sabi ng sect leader. Buisit, bulong ni Yusuf Zoc ng malalim. Anong sabi mo? Biglang tumayo ang sekretarya, at tinitigan si Yusuf Zoc ng may galit. Buisit, ulit ni Yusuf Zoc, habang nakatingin sa kanya. Ikaw, halos himatayan ang sekretarya sa galit. Hindi mo na kailangang magyabang pa sa akin dito. Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na nakatanggap ako ng balita, MS. Tatanggalin si Wilcox, at agad kang mawawalan ng trabaho, mayabang na sabi ng kalihim. Mukhang ang ganda ng matabang binti mo na kayang yakapin, matatapos na ang magagandang araw ko, no? Magbubuhat ako ng mga ladrilyo sa construction site bukas, pero kahit na kailangan kong gawin iyon, hindi kita guguluhin dahil may sakit ka sa babae. Ikaw. Galit na galit ang sekretarya kaya't nang inag ang kanyang mga ngipin at nang inag ang kanyang mga kamay, nang mapagtanto niyang si Yusuf Zoc ay isang maruming taong bayan. Samantala, mayabang na pumasok si Yusuf Zoc sa opisina ni Ruth Wilcox. Ano ba ang pinag-usapan ninyo sa kanya sa labas? Tanong ni Ruth Wilcox habang iniimpake niya ang kanyang mga personal na gamit sa mesa. Tinawag ko siyang babaeng asong babae. Natatawang sabi ni Yusuf Zoc. Kasabay ng isang, puff, sa wakas ay hindi napigilan ni Ruth ang matawa sa mga sinabi ni Yusuf Zoc, ngunit kasabay nito, tinitigan niya ito ng matalim, ang lakas ng loob mong magsalita ng kahit ano. Tulungan mo akong mag-empake ng mga gamit ko. Una, pumunta sa ligtas at kunin ang iyong pera. Nandyan din ang ilan sa mga ipon ko dyan, ilabas mo rin yan para sa akin. Pagkatapos magsalita, inihagis niya ang mga susi ng ligtas kay Yusuf Zoc. Walang imak si Yusuf Zoc, alam niyang lubos siyang pinagkakatiwalaan ni Ruth Wilcox. Ngayon, hindi mapagkakatiwalaan ang sekretarya, wala ni isa sa mga tauhan ng kumpanya ang mapagkakatiwalaan, pero itong si Yusuf Zoc, na ilang araw pa lang sumunod sa kanya, ay mapagkakatiwalaan. Binuksan ni Yusuf Zoc ang ligtas, unang inilabas ang sarili niyang malita na may laman na 1,000,000, pagkatapos ay kinuha ang isang titulo ng ari-arian, ilang relo, ilang dolyar ng US, at ilang dokumento tulad ng mga sertipiko ng stock. Ilagay mo lahat sa malita na ito. Napakahalaga ng mga bagay na ito. Mamaya, tulungan mo akong iuwi sila, utos niya. Inilagay ni Yusuf Zoc ang lahat ng bagay mula sa ligtas sa malita na iniabot sa kanya ni Ruth Wilcox. Kapag bukas ang departamento ng pananalapi, kunin mo ang sweldo mo ngayong buwan bilang gwardya at ang mahigit 100,000 na utang mo sa Shanghai. Tungkol naman sa iba mo pang sweldo bilang bodyguard, ipapadala ko ito sa bank account mo mamaya. Kukunin ko ang sahod ng security guard at ang perang utang mo sa akin mula sa Shanghai, pero huwag mo nang alalahanin ang sa bodyguard. Hindi ko kailangan ng dagdag na libo-libo. Ibigay mo na lang yang pera kay Mia. Hindi pwede, yan ang nararapat sa'yo, at kailangan mo ng pera para makapagsimula ng negosyo ngayon. Ililipat ko sa iyo ang buong 720,000 para sa taon. Pero ayoko. Lumapit si Yusuf Zoc sa kanya hanggang sa mga 10 sentimetro na lang ang layo nila bago huminto, at tiningnan niya ito ng mabuti. Handa akong gawin ang pagprotekta sa iyo, kaya ayoko ng pera. Tila bahagyang natarante si Ruth Wilcox at tumingin sa ibaba, iniwasan ang kanyang tingin, kailangan mo pa ring tanggapin yan. Huwag mong isipin na malulugi ako dahil lang matatanggal ako. Akin ang lahat ng shares sa Fengdo na pagmamay-ari ng mga magulang ko, kasama ang isang bahagi mula sa lolo ko. Kaya, ang mga bahagi ko sa Fengdo ay talagang malaki, marahil mga 15%. 10% lang ang meron ang tiyuhin ko. Kaya huwag kang maniwala na wala na akong pera. Sige, gagawin kong shares para sa tindahan ko ng mga antigo ang utang ko sa iyo, at ikaw ang magiging lady boss.
Ang ibig kong sabihin, ang Big Boss, sabi ni Yusuf Zoc na may nakakailang ngiti. Para bang hindi niya narinig ang sinabi niya, nagpatuloy si Ruth Wilcox sa pag-iimpake ng kanyang mga gamit, babalik na ako sa Estados Unidos. Maaari kang tumira sa bahay ko sa kabisera. Wala akong paraan para hayaang may makinabang dito, personal na pag-aari ko yan. Naiintindihan ko, doon na lang ako mag-iistay, sagot niya. Pero hindi ka pwedeng magdala ng iba pang tumuloy doon, biglang tumangala si Ruth Wilcox, bukod kay Sarah Zoc, wala nang iba. Naiintindihan ko, ayoko, tumanggo si Yusuf Zoc. May mas malalim na kahulugan ang mga salita ni Ruth Wilcox, na nagbabala sa kanya na huwag magdala ng ibang babae sa bahay nito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 72, Pera sa Kamay. Paghahati ng mga samsam marami ang mga personal na gamit ni Ruth Wilcox, inabot ng halos 1 oras ang pag-iimpake at nagresulta sa halos 3 malalaking kahon ng mga gamit. Tinawag ni Yusuf Zoc sina Samuel Ross at Benedict Cook sa itaas, at pagkatapos ay magkasama nilang inilipat ang 3 kahon papunta sa kotse. Alam ni Ruth Wilcox na kailangan na niyang bumalik sa punong himpilan para magulat, kaya paghahanda rin ito, at ayaw niyang makita siya ng iba na magulo ang damit. Nilagdaan na ni Yusuf Zoc ang kanyang mga papeles sa pagkatanggal sa trabaho, at ang kanyang sweldo ay naayos na ng finance na nagmamadaling pumunta. Anong nangyari? Hindi na tinanong ni Samuel Ross si Yusuf Zoc habang nasa taas, pero pagkarating nila sa parking lot, agad siyang nagtanong, dahil si MS. Inimpake na ni Wilcox ang lahat ng kanyang personal na gamit, kakaiba iyon, parang nagbibitiw na siya sa kanyang pwesto, hindi ba? MS. Maaaring ilipat pabalik ang Wilcox sa punong himpilan, at ako ay tinanggal na sa trabaho, sabi ni Yusuf Zoc. Ano? Nang marinig ang mga salita ni Yusuf Zoc, parehong labis na nagulat sina Samuel Ross at Benedict Cook. Bakit ka tinanggal sa trabaho? Hindi napigil ang magtanong si Benedict Cook. Hey, may nangyaring maliit na insidente, nag-resign ako ng maaga, si MS. Nagpapalabas si Wilcox para sa punong himpilan, natatawang sabi ni Yusuf Zoc. Kung pareho kayong dalawa ni MS, wala na si Wilcox, ano na ang gagawin mo mula ngayon? Sobrang sakit ng ulo ni Samuel Ross, ilang araw pa lang naging maganda ang buhay ni Yusuf Zoc, kaya bakit ganito si MS? Inilipat si Wilcox at tinanggal si Yusuf Zoc. Ano ba ang nangyari? Huwag mo akong alalahanin, sa katunayan, kung hindi dahil kay MS. Wilcox, matagal na sana akong sumuko. Ngayon na si MS. Hindi nagtatrabaho si Wilcox dito, bakit naman ako magtatrabaho? Mas mabuti pa ngayon, malaya na akong tao, at maisasagawa ko na ang mga plano kong yumaman. Anong plano para yumaman? Si Yusuf Zoc, ikaw, ako, at si Cook, ay pawang magkakapatid na nabuo sa kabila ng kahirapan. Kung maganda ang takbo ng negosyo mo, huwag mo kaming iwan. Habang pinag-iisipan ang mga bagay-bagay, sinabi ni Yusuf Zoc, magtrabaho muna kayo rito sa ngayon, at kapag naging matatag na ang negosyo ko at talagang nangangailangan ng mga tao, saka lang kayo pwedeng pumunta rito at tulungan ako. Hindi yan ang tamang paraan para sabihin iyon, umiling si Samuel Ross. Iba na ang pagtulong sa iyo sa mga unang yugto ng pagsisimula ng negosyo, at pagtulong kapag naitatag na ang negosyo. Paano kaya kung mag-resign din kami ni Cook? Maaari kaming tumulong sa mga gawaing bahay at mag-asikaso rin ng mga utos. Epektibo rin iyan, pero maghintay tayo ng ilang araw para kay MS. Wilcox para umalis. Hindi ako makakapunta rito sa mga susunod na araw, kaya pansamantala, bantayan ninyo ni Cook si MS. Wilcox para sa akin. Bantayan mo siya para saan? Nagulat si Samuel Ross. Hindi ganoon ang ibig kong sabihin, sabi ni Yusuf Zoc nang may mapait na ngiti. Ibig kong sabihin, protektahan siya ng palihim mula sa dilim. Baka targetin siya ng mga tao mula sa headquarters, lalo na't si MS. Inatake si Wilcox ilang araw na ang nakalipas. Kaya, magbigay pansin kayo ng mabuti, maging hayagan man o palihim. Nako, tinakat mo ako. Huwag kang mag-alala, bawat security guard dito, sinusunod naming lahat si MS. Higit sa lahat, ang mga utos ni Wilcox. Sige, aalis muna ako. Mag-ingat kayo ni Cook rito, at manatiling magkausap sa telepono.
Pumasok si Yusuf Zoc sa Buick. Ngayong nagbitiw na siya sa trabaho, hindi na kanya ang A8, ngunit buti na lang at naiwan pa rin niya ang Buick ni Flor Carson, kaya may transportasyon pa rin siya. Pwede ka bang lumabas para uminom mamayang gabi? Nang makitang paalis si Yusuf Zoc, medyo nag-aatubili si Samuel Ross, sabik din siyang tiningnan ni Cook. Pag-uusapan natin iyan mamayang gabi, marami pa tayong mga araw na naghihintay, mga kapatid. Nang makita ang taos-pusong damdamin mula kina Samuel Ross at Cook, napanatag din si Yusuf Zoc ng isang ngiti, nagpapasalamat na ang dalawang magkapatid na ito ay napakatapat, hindi niya sila nagkamali ng paghusga. Gayunpaman, nang akmang bibilas na palayo si Yusuf Zoc, biglang may isang puting Range Rover na mabilis na pumasok sa parking lot, lumiko ng husto sa loob ng parking lot, at huminto ng preno. Bang! Pagkahinto pa lang ng sasakyan, agad na lumabas ang driver at binuksan ang pinto sa likuran. Siya nga, nakilala ni na Yusuf Zoc, Samuel Ross, at Cook ang kotsero, ang batang higanteng pumunta sa Fengdo ilang araw na ang nakalilipas, matangkad na parang bundok, maskulado, at nakatayo sa tabi ng babaeng nakasuot ng kipaw. Pagkabukas ng pinto sa likuran, lumabas ang kaakit-akit na babaeng nakasuot ng kipaw, sumulyap kina Samuel Ross at Benedict Cook. Siya yun. Parehong natarante sina Samuel Ross at Benedict Cook. Ilang araw bago nito, dumating ang babaeng ito na may dalang 12 ng mga sasakyang pang-off-road upang maghatid ng 800,000, ngunit humingi siya ng resibo, kaya hindi pumayag si Yusuf Zoc, at malinaw na ang babaeng ito ay hindi simpleng tao, bukod pa sa batang higanteng nasa tabi niya, marahil ay isang magaling na mandirigma. Ngumiti ang ginang na naka-cheongsam habang papalapit kina Maxwell Ross at Benedict Cook, kasunod ang maliit na higanti, dala-dala pa rin ang briefcase. Kinuha ni Yusuf Zoc ang susi ng kanyang kotse at lumabas ng kotse nang may masamang ngiti. Nandito ulit ang babaeng naka-cheongsam para maghatid ng pera, pero sa pagkakataong ito ay hindi na kasing laki ng noong nakaraan ang grupo, at hindi siya sigurado kung kailangan niya ng resibo. Sino ang nagngangalang Yusuf Zoc? May impresyon ang babaeng naka-cheongsam sa tatlong lalaki, at habang tinatanong niya kung sino si Yusuf Zoc, tumingin din siya sa mga mata ni Yusuf. Kailangan ba natin ng resibo sa pagkakataong ito? Ngumiti si Yusuf. Hindi na kailangan, 1,000,000, bilangin mo na. Bahagyang tumango ang ginang na may cheongsam, at ang maliit na higanti ay humakbang paarap dala ang briefcase. Binuksan ito at inilantad ang mga tambak ng pulang perang papel sa loob. Hindi mo na kailangang bilangin, maaari ka nang umalis, sabi ni Yusuf, na bahagyang tumango rin, senyales kay Marco na kunin ang briefcase. May mensahe si Kuya daw para sa iyo, sabi ng ginang na cheongsam, habang nakatingin kay Yusuf, sabi niya hindi raw nagkaintindihan ang nangyari kanina, at natakot ang ate mo. Magtatakda si brother daw ng piging sa ibang araw para humingi ng tawad kay Mr. Zoc. Naiintindihan ko. Pinaikit ni Yusuf ang kanyang mga mata. Malabo ang mga salita ni brother daw, maituturing mo itong isang tunay na pagnanais na humingi ng tawad at isang tunay na hindi pagkakaunawaan. Pero maaari rin itong ituring na babala, huwag kang maging mayabang, bata, maaari pa rin nating takutin ang ate mo. Siyempre, alam din ni Yusuf na nasa kawalan si brother daw sa pagkakataong ito at tiyak na may mga susunod na hakbang na naghihintay sa kanya. Gayunpaman, hindi siya natakot. Darating ang Dream Morrow ngayon, at magiging malaking tulong sina Samuel at Marco, kaya dahil 3 taong nagpoprotekta sa kanyang kapatid, hindi siya makapaniwalang may magagawa si brother daw sa kanya. Palem, Zoc, bahagyang yumoko ang ginang ng cheongsam kay Yusuf at saka tumalikod para umalis. Ang maliit na higanti, na mabundok ang tangkad, ay sumunod na may mabibigat na hakbang. Sa puntong ito, sina Samuel Ross at Benedict Cook ay ganap na wala sa katiyakan. Hindi lang talaga nagdala ng 1,000,000 si brother daw, kundi maghahanda pa siya ng piging para humingi ng tawad. Totoo ba iyon? Ano nga ba ang ginawa ni Yusuf para sumuko si brother daw? May pera na sa kotse at hatiin natin ang mga nasamsam, senadorias ni Yusuf kina Marco at Samuel gamit ang kanyang mga mata, at agad silang pumasok sa kotse. Muling binuksan ang briefcase, at ibinunyag ang maayos na nakasalansan na mga perang papel na 100 yuan na tila kumikinang sa gininto ang liwanag,
na nagpapabilis ng tibok ng puso ni Samuel at Benedict Cop. Hindi kalakihan ang 1,000,000, pero ang pagkakaroon ng 1,000,000 na pera sa harap nila ay nagpapabilis pa rin ng tibok ng kanilang puso. Total, mga karaniwang mamamayan lamang sila ng maliit na bayan, maaaring hindi kayang makamit ng mga dekada ng pagsusumikap ang ganoong halaga. Kumuha kayo ni Marco ng tig-400,000, at akin na ang natitirang 200,000. May problema ba dyan? Kumuha si Yusef ng 4 na salansan ng tinapay para kay Marco at pagkatapos ay 4 pa para kay Samuel bago isinara ang briefcase. Hindi ba't sinabi mong tig-30,000 para sa atin kahapon? Paano ba naman nadagdagan ng 100,000? Gulat na sabi ni Samuel at Marco. Ngumiti si Yusef, kunin mo na lang, hindi naman ako nagkukulang sa pera ngayon. Sige, wala na kaming sasabihin pa ni Marco. Sa sandaling si MS. Aalis si Wilcox, magre-resign kami at saka kikita ng malaking halaga kasama ka, mabilis na desisyon ni Samuel. Tinanggap man nila ang pera o hindi, sa paningin ni brother daw, pareho na sila ni Marco ng sitwasyon ni Yusef, kaya malamang hindi na rin sila maaaring magtagal pa sa pagtatrabaho para kay Flor. Mas makabubuting ipahayag na ngayon ang kanilang paninindigan, anuman ang gawin ni Yusef, susundin nila. Sige, maayos na. Agad na sagot ni Yusef, kontento na sa mabilis na desisyon ni Samuel. Kapag bumalik ang kanyang kapatid na babae o kapag naitayo na ang pwesto ng mga antigo, kakailanganin talaga niya ng tauhan, at ang pagkakaroon ni Samuel at Marco ay magiging malaking tulong. Ang dalawang ito ay lubos ding maaasahan sa kanilang trabaho. Inilagay ng dalawa ang pera sa 2 supot bago bumaba ng kotse, at umalis na rin si Yusef. Tapos na ang mahigit 1 buwang pagtatrabaho bilang security guard, driver, at bodyguard. Hindi siya lumingon, nang mawala si Ruth Wilcox kay Flor, wala na siyang natitirang pagmamahal. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 73, Mabilisang Taobaw. Sa kabisera, 2 lugar ang laging puno ng tao. Ang isa ay ang Tiananmen Square kung saan lahat ay tumitingala upang panoorin ang seremonya ng pagtataas ng bandila, at ang isa pa ay ang Ruiz Family Market kung saan lahat ay nakayuko upang maghanap ng mga pambansang kayamanan. Iyan ang sinasabi ng mga tao ng may katatawanan. Kahit gaano karaming tunay na collector ang talagang pumapasok sa pamilihan ng pamilyang Ruiz, habang pinagmamasdan lamang ang maraming taong nagkikiskisan at ang masiglang tanawin ng kalakalan, matutuklasan mo na sa parehong lokasyon at sa iba't ibang oras, maraming bisita ang naglalahad ng mga kamangha-manghang kwento. Kahit wala kang bibilhin at panoorin mo lang, magugustuhan mo pa rin. At bukod pa riyan, maraming sorpresa ang naghihintay sa atin na tuklasin. Alas 8:30 ng umaga, dumating si Yusef Zoc sa tamang oras sa pamilihan ng pamilya Ruiz. Marahil dahil weekend o umaga, doble ang bilang ng mga tao kumpara noong nakaraang hapon, at magkadikit ang kanilang mga balikat. Pagdating ni Yusef Zoc sa Ancient Jade Studio, naghihintay na si Luis Garrett sa labas. Ngayon ay nakasuot siya ng tracksuit, puting sombrero, puting sneakers, at backpack, mukhang sariwa at puno ng sigla. Katapusan ng linggo ngayon, kaya masigla ang lugar ng mga tindahan. Katatapos lang ng maagang palengke, at habang wala pang gaanong tao sa paligid, ano kaya kung mamasyal muna tayo? Kusang humawak si Luis Garrett sa braso ni Yusef Zoc at nagsimulang maglakad habang nagsasalita. Maagang pamilihan. Ano yan? Naguguluhang tanong ni Yusef Zoc. Ito ang palitan ng mga lumang gamit na nangyayari sa umaga, paliwanag ni Luis Garrett. Ang lugar ng mga pwesto ay nagbubukas ng alas 4:30 ng umaga, at ang mga pangunahing mamimili ay mga nagtitinda ng mga antigo. Gumagamit sila ng mga flashlight upang maghanap ng mga kayamanang maaaring imbakan. Kaya kung gusto mo talagang pasukin ang negosyong ito, dapat kang gumising ng maaga para mahanap ang magagandang bagay. Sa panahong ito, nagsisimula ng dumagsa ang mga turista, kaya mas mahirap nang makahanap ng anumang mahahalagang kayamanan. Nakikita ko. Nagkaroon ng kakaibang senyales si Yusef Zoc. Ang tunay na negosyo ng mga antigo ay isinasagawa ng mga dumarating ng maaga upang maghanap ng mga kayamanan, habang ang mga turista at ilang collector ay gumagala naman pagdating ng araw. Marami kang dapat matutunan, nakangiting sabi ni Luis Garrett. Kailan tapos ang regla mo?
Biglang tanong ni Yusuf Zoc sa mahinang boses malapit sa tainga niya. Bakit mo tinatanong ang lahat ng bagay? Agad na namula ang mukha ni Luis Garrett. Masyadong matapang itong si Yusuf Zoc. Bakit ka matatakot magtanong? Hindi ka estranghero, natatawang sabi ni Yusuf Zoc. Hindi ko sasabihin sa iyo, binitawan ni Luis Garrett ang braso ni Yusuf Zoc at nauna nang tumakbo. Natural, naglakad si Yusuf Zoc para makasabay. Habang magkatabi silang naglalakad at naghahalongkat, sinimulan ni Luis Garrett na ibahagi sa kanya ang ilang sinaunang kaalaman. Kung nais ni Yusuf Zoc na magtagumpay sa larangang ito, kailangan niyang mabilis na maging pamilyar sa mga patakaran at kaalaman sa pagkolekta, kung hindi, isa siyang baguhan na hindi magtatagal sa kalakalan ng Antigo. Di nagtagal, nagtawanan at nagkukwentuhan na ang dalawa papunta sa lugar ng mga tindahan, na mas lalong sumikip. Ang iba't ibang lumang gamit sa bawat pwesto ay nakapagbigay ng kasiyahan sa mga mata. Ang pamilihan ng Pamilya Ruiz ay kilala bilang pamilihan ng mga lumang paninda dahil lahat ng bagay dito ay segunda mano. Sa buong paligid, makikita mo ang mga nostalgic na bagay na malalim na nakaukit sa ating mga alaala. Bukod sa jade at alahas, mga karaniwang uri ng lumang gamit, makakahanap ka rin ng mga ukit na gawa sa kahoy, mga ukit na gawa sa kawayan, cloisonne, mga kandelero, mga kahon ng pulbos, mga estatwa ni Buddha, mga sunugan ng insenso, mga kagamitan sa hapagkainan, mga gawang cloisonne, mga lumang litrato, mga lumang frame ng larawan, mga lumang plaka, mga lumang instrumentong pangmusika, mga lumang orasan, mga lumang radyo, mga lumang kamera, mga lumang kalendaryo. Nakakahilo ang sari-saring klase. Maging si Yusuf Zoc ay nakakita ng ilang dayuhan na may dalang mga lumang plaka, tuwang-tuwa na parang nakahanap ng kayamanan. Ang mga bagay na ito ay matagal nang naging bahagi ng nakaraan sa paglipas ng panahon. Hindi mga antigo ang binibili nila, kundi mga alaala. Sino ang mga taong ito na namamahala sa mga pwesto? Tanong ni Yusuf Zoc habang nagbabasa. Malaking bahagi sa kanila ay mga negosyante, at syempre, ang mga negosyante ay mga collector din. Ang mas maliit na bahagi ay binubuo ng mga tao mula sa iba't ibang lugar na pumupunta upang magbenta ng mga kayamanan, tulad ng mga mula sa kalapit na Hebei at Henan. Maraming lokal na magsasaka ang nagdadala ng mga pamana ng kanilang pamilya upang ibenta rito. Kaya anong mga uri ng antigo ang pinakamahalaga sa ngayon? Patuloy na pagtatanong ni Yusuf Zoc. Mahirap ipaliwanag iyan, umiling si Luis Garrett. Sa loob ng bawat kategorya, may mga kayamanan, at walang dad ang mataas ang presyo ng mga ito. Halimbawa, ang ilang opisyal na porselana sa pagan mula sa dinastiyang Ming o Qing, kung makukuha mo ito, maaari kang kumita ng pera. Pero bihira na ang mga ito ngayon, at napakaraming peke. Narito ang ilang jade artifact, tingnan muna natin, mainit pa rin ang interes ni Yusuf Zoc sa jade dahil yumaman na siya rito noon. Habang sinusundan ni Luis Garrett si Yusuf Zoc para mag-squat sa harap ng isang stall, casual na kinuha ni Yusuf Zoc ang isang pulse Ares na jade, dahil naramdaman niyang isa itong sinaunang bagay. Magkano ito? Direktang tanong ni Yusuf Zoc. 80,000, walang tawad, itinuro ng may-ari ng pwesto ang 80,000 gamit ang kanyang mga kamay. Nako, ang mahal naman yan. Iniabot ni Yusuf Zoc ang pulse Ares na jade kay Luis Garrett at Bamulong. Ang pulse Ares na ito ay isang sinaunang bagay, hindi ba? Maaari mo ba akong bigyan ng tansya? Kung ang pulse Ares na ito ay sinaunang jade o hindi, hindi ko pa masabi sa ngayon dahil maaari itong artificial na pinatanda, ngunit sa palagay ko ay hindi maganda ang kalidad ng jade. Hindi sulit ang 80,000, kung mabibili ko man ito sa halagang 40,000, baka may tubo pa, bulong ni Miles O'Brien. Ibebenta mo ba ito sa halagang 20,000? Tanong ni Yusuf Zoc sa tindero. Hindi nagbebenta, mariing tanggi ng nagtitinda. Kung gayon, kalimutan mo na lang iyon. Matapos sulyapan ni Yusuf Zoc ang lahat ng jade artifact, tumayo siya at umalis. Sa lahat ng jade artifacts dito, itong jade bracelet lang ang maganda tingnan, ang iba ay hindi naman mga antigo. Sinundan ni Miles O'Brien si Yusuf Zoc habang sila ay sumusulong, at napaisip din si Yusuf Zoc, yung ilang piraso na nabili ko sa Shanghai dati, bakit ang mura ng mga ito, pero mas mahal ang mga ito rito.
May mga taong kayang kilalanin ang kalidad, ang iba naman ay hindi. Malinaw na maalam ang tindero na nakausap natin, samantalang ang mga nabili mo sa Shanghai ay malamang na tinipon ng mga negosyanteng pangalawa o pangatlong antas na hindi gaanong nakakaintindi tungkol sa jade mismo. Kung gayon, maghanap tayo ng mga mangangalakal na nasa ikalawang antas, mungkahi ni Yusuf Zoc. Doon, puro jade artifacts lang yan. Tara, tingnan natin, baka may makita kang maganda gamit ang mata mo. Sa puntong ito, muling tumitingin si Miles O'Brien kay Yusuf Zoc nang may panibagong paggalang dahil agad na napili ni Yusuf Zoc ang pinakamagandang piraso mula sa napakaraming jade artifacts at natukoy ito bilang antigo, na nagmumungkahi na ang kakayahan ni Yusuf Zoc na matukoy ang kalidad ay hindi ordinaryong kasanayan. Hindi kalayuan, may hanay ng mga nagtitinda ng mga jade artifact, at matapos ikalat ni Yusuf Zoc ang kanyang telekinesis ng 15 metro, mabilis niyang natukoy ang 4 o 5 piraso ng mahusay na kalidad at ilang lumang jade. Walang pakialam siyang umupo sa harap ng isa sa mga stall, pinupulot ito at tiningnan iyon. Maya-maya, kinuha niya ang isang jade wine cup at nagtanong, magkano ang tasa na ito? 300, sagot ng tindero, na mukhang nasa edad 60 at napakasimple ng pananamit, hindi talaga bagay sa imahe ng isang negosyante. Nang marinig na ang tasa ay 300 lamang, hindi na nag-isip pa si Yusuf Zoc, agad siyang nagbilang ng 300 at mahigpit na hinawakan ang tasa. Tingnan mo ang iba, lahat ng paninda ko ay natipon na rin, at kung makakahanap ka ng isang bagay na nagkakahalaga ng daan-daan, libo-libo, o kahit milyon-milyon, magiging sikat din ako. Ano sa tingin mo, may nakikita ka pa bang magugustuhan mo? Natatawang sabi ng matanda. Magkano itong tissue? Kinuha ni Yusuf Zoc ang isang jade tissue at nagtanong. 900. Binili ko na, agad na binilang muli ni Yusuf Zoc ang pera. Hindi malinaw na nakita ni Louis Garrett ang kalidad ng dalawang jade artifact na binili ni Yusuf Zoc, dahil masusing hinahanap niya ang iba pang jade artifact sa pwesto. Mas mabagal siya, sinusuri ang lahat tulad ng kalidad, kailan awan, at iba pa. Mabilis na bumili si Yusuf Zoc ng jade, halos sumulyap muna bago agad na nagtanong ng presyo at pagkatapos ay binayaran ito. Habang masusing sinusuri ni Louis Garrett ang isang pulse Ares sa pwesto ng matanda, lumipat naman si Yusuf Zoc sa ibang mga pwesto, pumipitas sandali bago niya nakita ang isang jade disc. Ang disc ay may nakaukit na mga puno ng pino at mga pavilion, ang jade ay hindi maganda, may ilang mga depekto pa nga, at kahit na dapat ay puting jade ito, ang ilang bahagi ay nanilaw. Gayunpaman, napansin ni Yusuf Zoc na ang ukit sa jade disc na ito ay partikular na napakaganda. Magkano ang piyesang ito? Sabik na tanong ni Yusuf Zoc. 2,000. Kung ikaw, ang tindero, isang lalaking nasa edad 40, ay nakamasid mula sa gilid habang si Yusuf Zoc ay bumibili ng mga paninda mula sa ibang mga pwesto, at napansin niyang hindi nakikipagtawaran si Yusuf Zoc, kaya nagtakda siya ng presyong 2,000, na nagpapahiwatig na maaari siyang mag-alok ng diskwento. Ngunit naputol siya ni Yusuf Zoc na nagsimula ng magbilang ng pera. Pagkatapos magbayad, kinuha ni Yusuf Zoc ang jade disc at nagtungo sa ikatlong pwesto, kung saan kinuha niya ang isang malaking palamuti. Mabilisan lang ang kanyang ginagawang pangangaso ng kayamanan. Mahalagang tandaan na maingat pa ring sinusuri ni Louis Garrett ang isang pulse Ares sa unang pwesto. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 74, tunay na maganda. Kagagastos lang ni Yusuf Zoc ng 12,000 yuan para sa palamuting jade na iyon nang tumunog ang kanyang telepono, na nagpapakita ng isa pang hindi pamilyar na numero. Bro, dream to, nakarating na ako sa kabisera. Nandito ka na ba? Mabilis lang yan. Akala ko mamayang hapon ka pa darating. Gawin mo ito, hintayin mo ako sa airport, susunduan kita agad. Plano ni Yusuf noong una na sunduin siya ni Samuel o Benedict, pero ngayong wala na silang sasakyan, kinailangan na niyang umalis. Walang problema, hihintayin kita, huwag kang magmadali. Matapos sumagot ng masigla si Dream, agad niyang ibinaba ang tawag. Tara na, may susunduan ako sa airport. Bumalik si Yusuf sa unang pwesto at hinayla si Miles pataas. May susundo sa airport, mas mabuting huwag na lang ako umalis, ikaw na ang magpatuloy. Kailangan kong bumalik sa tindahan mamaya,
May gagawin si Tio Hao mamayang tanghali, kaya kailangan kong bantayan ang tindahan. Ayos lang yan, hahanapin kita pagkatapos kong makuha ang tao. Nahanap ko lang itong ilang gamit, tulungan mo akong ibenta ang mga ito. Iniabot ni Yusef ang paper bag kay Miles. Ah, sige. Nagulat si Miles, nagtataka kung paano nakabili si Yusef ng ganito karami sa maikling panahon. Parang pabaya siyang bumibili. Hindi na nagpaliwanag pa si Yusef, sa halip, dali-dali siyang umalis. Hindi niya maaaring hayaang maghintay ng matagal si Dream sa airport. Ilang minuto ang lumipas, narating niya ang gate ng palengke sa kalye, ngunit pagdating niya, huminto rin siya dahil sa unang pwesto malapit sa gate ay may isang antigo na natukoy niya nang hindi niya sinasadyang gamitin ang kanyang telekinesis. Isa itong espada na may malabog o berdeng patina ng kalawang. Magkano ang halaga ng espadang ito? Huminto si Yusef at itinuro ang kinakalawang na espada sa lupa. Sumagot ang tindero, ayos na ang 180. Kunin mo na. Walang pagtatawad, binilang ni Yusef ang 180 yuan at umalis dala ang espada. Wala siyang masyadong alam tungkol sa mga antigo, pero ang isang espadang tulad nito ay nagkakahalaga ng ilang daan man lang, at kahit na ito ay maging isang pagkalugi, hindi niya mawawala ang 180 yuan. Matapos mailagay ang kinakalawang na espada sa bol, dumiretso si Yusef sa paliparan, habang tinawagan din si Samuel para hilingin dito na maglaan ng oras para sa agarang paghahanap ng bahay. Tiniyak ni Samuel na aayusin ito sa loob ng 3 araw, o hihingi siya ng paumanhin. Siyempre, biro lang iyon na ibinahagi nila sa telepono. Ah, siya nga pala, MS. Kakasabi lang sa akin ni Wilcox na magsama ng ilang tao at pumunta sa airport. Hindi, nakarating na sila at maraming tao mula sa kumpanya ang umalis. Kailangan ko nang umalis, titigil na ako sa pagsasalita, pagtatapos ni Samuel at saka direktang pinatay ang tawag. Sa sandaling iyon, napataas ang kilay ni Yusef, papunta na rin sana sa paliparan si Ruth Wilcox. Isang pagkakataon naman. Nag-isip siya sandali at saka tinawagan ang numero ni Ruth Wilcox. Nasa bahay ka ba? Tumunog ng 2 beses ang telepono bago ito sinagot, at diretso niyang tinanong kung nasa bahay ba ito. Hindi, papunta na ako sa airport para sunduin ang isang kaibigan na dumating galing Shandong. Nabalitaan ko lang kay Samuel na pupunta rin pala kayo sa airport. Paano kung ganito, hayaan mo si Benedict na magmaneho ng kotse mo at si Samuel ang nasa passenger seat, hindi ako magiging komportable kung ikaw ang magmaneho. Sabi ni Yusef. Ah, malumanay na sagot ni Ruth, medyo paos ang boses niya. Anong problema? Seryosong tanong ni Yusef. Naantig mo ako, biglang tumawa si Ruth habang umiiyak. Tay, pagkatapos magsalita, ibinaba na ni Ruth ang telepono. Bumantong hininga si Yusef, nakaramdam ng hindi maipaliwanag na pagkailang sa kanyang puso. Matapos ang kalahating araw na pagka-stuck sa traffic sa lungsod, inabot ng halos 1 oras bago nakarating si Yusef sa Airport Expressway. Di nagtagal pagkatapos niyang gawin iyon, nagkaroon siya ng hindi inaasahang engkwentro sa isang motorcade, na ang nangunguna ay ang A8 ni Ruth Wilcox, kasunod ang mga A6 o Mercedes, 6 o 7 kotse sa kabuuan. Nilampasan ni Yusef ang mga kotse sa likuran at saka kasabay na nagmaneho ang A8. Si Benedict ang nagmamaneho, at gaya ng inaasahan, nakaupo si Samuel sa passenger seat, talagang sinunod ni Ruth ang payo niya. Ibinaba ni Benedict ang bintana, at bumagsak din ang likurang bintana, habang bahagyang kinagat ni Ruth ang kanyang mga labi, sandaling nakatitig kay Yusef nang walang ekspresyon. Kumaway sina Benedict at Maxwell kay Yusef. Itinaas ni Yusef ang kanyang telepono at saka bumilis para lampasan sila. Mula sa likurang A8, pinanood ni Ruth ang pagkawala ng buwak ni Yusef sa kanyang paningin bago biglang nagtanong, pamilyar naman kayo kay Yusef, di ba? Alam mo ba kung sino ang pupulutin niya? Oo naman. Ngumiti si Samuel, kaklase niya noong sports school, narinig kong nagpa-practice sila ng judo. Ah, mahinang sambit ni Ruth, gusto sanang magtanong kung lalaki o babae iyon, pero kung isa sa alang-alang na nagsasanay sila ng judo at magkaklase, malamang hindi iyon babae. Mamaya, tawagan mo siya at sabihin mong nakapaghanda na ako ng kwarto para sa kanya sa hotel, sabihin mo sa kaklase niya na dumiretso doon, walang pakialam na sabi ni Ruth. Naiintindihan ko, binibini.
Wilcox, tumango si Samuel, iniisip na si MS. Hindi talaga ordinaryo si Wilcox pagdating kay Yusef. Maaari kayang sa panahong ito, nagkaroon ng matinding samahan sa pagitan nina Yusef at Ginang. Wilcox, syempre, maaari lamang siyang mag-isip-isip tungkol sa mga ganitong bagay, at hindi siya kailanman maglalakas loob na tanungin ang mga ito ng malakas. Kuwit, pagdating ni Yusef sa paliparan, agad niyang natano si Dream Morrow na nakaupo sa harang ng parking lot. Hindi naghihintay ang lalaking ito sa airport lounge kundi nagbababad sa araw ng mag-isa sa may harang. Dream, here. Ipinarada ni Yusef ang taxi, lumabas, at kumaway kay Dream sa di kalayuan. Bro, biglang lumingon si Dream, tumalon din mula sa harang at tumakbo patungo kay Yusef nang may masayang mukha. Kay dad ni Yusef si Dream, 1 buwan ang kaarawan niya at mas bata ng kaunti. Hindi siya ganoon katangkad, mga 1.70 pataas ang edad, pero matipuno ang pangangatawan niya. Hindi yung tipong mataba at malambot kundi yung tipong tibay na tila puno ng kapangyarihan. Isang judo practitioner, isang profesional na eksperto sa wrestling, malakas sa pagkain at pakikipaglaban. Tigil ka, huwag mo akong yakapin. Mabilis na umatras si Yusef sa takot nang makita niya si Dream na sumusugod para humingi ng yakap. Noong nasa eskwela pa lang, mahilig si Dream na yakapin ang mga tao, at ang mga hindi niya kakilala ay natutambas sa lupa kapag niyakap siya. Noon, nag-e-ensayo siya ng judo na may layuning ay exercise ang lahat ng kaya niyang gawin. Tara na, pare, yakapin kita, hindi kita itatapon, hindi pa tayo nakabalik sa paaralan, hindi mo na kailangan yang kalokohan mo. Patuloy na lumapit si Dream, habang tumatawa. Yakap mo ang paa ko, iyan lang ba ang dala mong bagahe? Matalim na tanong ni Yusef, hudyat kay Dream na kapag lumapit siya, magiging pagalit ito. Gayunpaman, tumigil si Dream at napakamot sa ulo, hindi naman sa gumagalaw ako, ilang damit lang ay sapat na. Pare, naghahangad ako ng tripe, balita ko masarap daw iyon sa kabisera. Sakay ka na sa kotse, ihahatid na kita sa kainan, natatawang sabi ni Yusef, at narito na naman ang isa pang mahilig sa pagkain. Sige. Tawa ni Dream ng malakas, kasunod ni Yusef papasok sa kotse, at umupo sa passenger seat. At sa sandaling iyon, pumasok na sa parking lot ang motorcade ni Ruth. Nag-isip sandali si Yusef at sinabing, maghintay muna tayo bago tayo umalis. Ma'am, sinundan ni Dream ang tingin ni Yusef patungo sa papalapit na motorcade. Magkatabing huminto ang motorcade, si Samuel ang unang lumabas, pinagbuksan ng pinto si Ruth, na lumingon naman sa Buick ni Yusef bago tumalikod para maglakad patungo sa terminal building. Isang gwapo, pare, kilala mo ba siya? Nagliwanag ang mga mata ni Dream. Ang babaeng bumaba ng kotse ay matangkad at mahahabang binti, na nagpapakita ng likas na pagiging maharlika, at sa sobrang kahanga-hanga ay halos hindi siya makahinga, higit sa lahat, sadyang sumulyap ang magandang babae sa kanilang direksyon. Ma'am, tumango si Yusef. Pinagmamasdan siya mula sa malayo, tunay na maganda. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 75, Bro, kasalanan mo pa. Sumulyap si Dream Morrow kay Yusef Zoc, pagkatapos ay sa papa-atres na figure ng magandang babae, bago napakamot sa kanyang baba. Mukhang may kung anong kwento sa pagitan ng kanyang kapatid at ng dilag na iyon. Siya nga pala, pare, may kailangan ka ba akong gawin para sa iyo? Si Dream na ngayon ay yung tipong wala sa sarili. Bagamat isa siyang promising na estudyante ng judo, matapos siyang matanggal sa trabaho, wala siyang espesyal na kakayahan na masasabi. Ang tanging kakayahan niya ay ang pagkakaroon niya ng lisensya sa pagmamaneho at kayang magmaneho, na sapat lang para sa halos komportableng buhay. Wala na siyang kotse, bahay, at ipon ngayon. Kung hindi siya tinulungan ni matandang Shu kamakailan, baka ibinente na lang niya ang kanyang dugo para mabuhay. May nasaktan akong tao sa Beijing. Isang malaking kapatid sa lipunan, kaya nag-aalala ako na baka habulin nila si Sarah. Kaya, ang trabaho mo ay palihim na protektahan ang nakababata kong kapatid na babae. Siyempre, ako ang sisigat sa pagkain at tirahan, at ang sweldo mo kada buwan ay. Huwag mong pag-usapan ang pera. Bago pa matapos magsalita si Yusef, nagliwanag ang mga mata ni Dream nang sumingit ito, si Sarah ba ang anak ko?
Yung sa Film Academy. Bro, kalimutan mo na ang pera, handa akong protektahan si Sarah. Sasampalin kita hanggang mamatay, huwag mo nang isipin ang gagawin kay Sarah. Itinaas ni Yusuf ang kanyang kamay para sampelan si Dream, na agad na nagmakaawa. Bro, hintay lang, hintay lang. Wala akong intensyong masama, wala talaga akong intensyong masama. Noong nasa paaralan pa kami, teenager pa lang si Sarah. Hindi ako hayop, paano ako magkakaroon ng iniisip tungkol kay Sarah? Ang ibig kong sabihin ay, bakit mo naman pag-uusapan ang sweldo para sa pagprotekta sa ating kapatid? Bulong ni Dream. Sapat na ang pagkain, inumin, at matutuluyan, pati na rin ang kaunting baon para sa paminsan-minsan. Ngayon, mukhang makatuwiran naman iyan. Kunin mo yung maletang gawa sa katad sa ball. Ah, sige. Lumabas si Dream ng kotse at, pagkaangat ng pinto sa likod, nakita niya ang dalawang lalagyang gawa sa katad, isang malaki at isang maliit, at ang mas maliit ay nasa loob. Yung maliit, di ba? Tanong ni Dream. Oo, tumanggo si Yusuf. Anong laman nito? Kinuha ni Dream ang maliit na lalagyang gawa sa katad at bumalik sa passenger seat. Pera, kumuha ka muna ng 100,000 para sa iyong sarili. Ano? 100,000? Mabilis na binuksan ni Dream ang kahon, pagkatapos ay lubos siyang natigilan. Ang kahon ay puno ng mga tambak ng 100 yuan na perang papel, na malamang ay umaabot sa ilang daang libo. Bro, yumaman ka ba talaga? Tingnan ko kung magkano ang matitira. Hindi napigilan ni Dream ang mapalunok. Ang tiket sa eroplano papuntang Beijing ay binayaran na ni matandang Shu, na nagbigay din sa kanya ng 5,000 yuan para gastusin, ngunit bukod sa 5,000 na iyon, wala siyang kahit isang sentimo. Nako, 380,000. Matapos bilangin ang mga salansan, nagsimulang manginig sa tuwa ang mga kamay ni Dream. Mukhang yumaman talaga ang kapatid niya. 380,000, ano? Kalkula ni Yusuf. Sa orihinal ay mayroong 500,000, pinahiram niya kay Ruth Wilcox ang 130,000 sa Shanghai. Pagkatapos noon, gumastos pa siya ng 100,000 sa Shanghai, at wala nang natira. Pagbalik, binigyan na niya si Samuel Ross ng 100,000 para sa upa, at nang umagang iyon, ibinalik na rin ng financing ang mahigit 13,000 niyang halaga. Kaya, makatuwiran ang pagkakaroon ng 380,000 na natitira sa kaso. Mayroon pa siyang ilang libo sa kanyang bulsa. Magbilang ka ng 100,000 at ilagay mo sa iyong supot. Baka kailangan mong tumuloy sa hotel sa susunod na mga araw, magpapatulong ako sa isang tao para umupa ka ng tuluyan, sabi ni Yusuf. Isa pa, ang mga taong nasaktan ko ay mga tagalansangan. Hindi ko alam kung hahabulin nila si Sarah, kaya kahit anong mangyari, kailangan mong siguraduhin ang kaligtasan ni Sarah at siguraduhin hindi niya malalaman na nandoon ka. Nakuha ko. Mga bastos, kung may maglalakas loob na guluhin si Sarah, babasagin ko sila. Pero pare, hindi ko naman kailangan ng ganoon kalaking pera. Kukuha na lang ako ng 2 bungkus sa ngayon, wala akong mapaglalagyan ng iba. Hihingi pa ako sayo kung kailangan ko, may pagpipigil na sabi ni Dream, kumuha lang ng 2 balot at isinilid sa kanyang travel bag bago isinara ang malita. Ayos lang yan. Sapat na ang pagkain ko sa Beijing, at hindi kita hahayaang magutom. Huwag kang mag-alala, mag-iipon ako ng pera para sa iyo buwan-buwan. Ginagarantiya ko na sa loob ng ilang taon, magkakaroon ka ng kotse, bahay, at asawa sa Beijing. Mas gugustuhin ko na lang protektahan ang batang si Sarah. Kalimutan na natin ang asawa. Sasampalin kita ng napakalakas. Sa sobrang galit ni Yusuf Zoc ay nanlaki ang mga mata niya, habang si Dream Morrow ay tumawa lang ng masayang-masaya. Kalahating taon pa lang silang nagkakaugnayan noong nasa eskwela pa sila, pero kung tutuusin, ginugol nila ang kalahating taon na iyon sa pamumuhay at pagkain ng magkasama. Sila ay mga kalaro na dating naglalaroan at nagkukunwaring kalokohan noong mga araw ng pasukan, at ang mga panahong iyon ay puro kainosentehan. Bukod dito, hindi naman talaga nagbago ang ugali ni Dream Morrow, mahilig pa rin siyang makipagbuno sa mga tao hanggang sa lupa. Ang katotohanang nang ahas pa siyang hamanin ang kanyang coach ay nagpakita na ang kanyang ugali ay pareho pa rin, prangka at maalab. Bro, tumigil ka na sa kalokohan. Pumunta ako kay Luciano noong isang araw. Pagkatapos magloko ng kaunti,
biglang nabanggit sa Dream Morrow si Luciano, na nasa bilangguan pa rin. Malapit na siyang lumabas. Pagkatapos niyan, sabay natin siyang sasanduan, bumantong hininga si Yusuf Zoc at sinabi. Nagbago na ang personalidad niya, hindi na siya tulad ng dati. Bumantong hininga rin si Dream Morrow, naging tahimik na siya at hindi na gaanong madaldal, na may malamig na titig. Medyo natatakot ako habang nakatingin pa lang sa kanya. Mahinahong sinabi ni Yusuf Zoc, ang kahirapan ay nagdudulot ng karunungan. Panahon na para lumaki siya. Oo, mula sa pagiging batang lobo ay naging malaking lobo na siya. Pagkatapos niyang makaalis, ikaw na ang bahala sa kanya. Nakikinig siya sa iyo at wala siyang pakialam sa akin o kay matandang Shu. Alam ko, tumanggo si Yusuf Zoc at wala nang sinabi pa. Si Luciano ay may mabangis at mabangis na kalikasan, at bukod kay Yusuf mismo, bihira siyang makinig sa payo ng iba. Lumalabas na ang kagandahan, sakto namang napaupo ng tuwid ang Dream Morrow dahil may grupo ng mga 20 tao na papalabas mula sa terminal. Nangunguna sa kanila ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasot at sapatos na gawa sa katad, na mukhang mahigit 50 anyos. Sa kaliwa niya ay si Ruth Wilcox, at sa kanan niya, isang babaeng nasa katanghaliang gulang, kasama ang ilan pang nakapormal na kasuotan, parehong nasa katanghaliang gulang at mas bata. Malaki ang grupo, na may mahigit 100 katao. Nakangiti si Ruth Wilcox at magiliw na nakikipag-usap sa lalaking nasa katanghaliang gulang, tila walang agarang pagsalungat sa pagitan nila. Sa sandaling ito, napabuntong hininga si Yusuf Zoc. Sa katunayan, hindi siya nagmamadaling umalis dahil gusto niyang makita kung aapihin si Ruth Wilcox. Pero kung isa sa alang-alang ang kasalukuyang sitwasyon, mukhang kahit gustuhin pa siyang tanggalin ng headquarters, gagawin nila ito ng mapayapa, dahil tiyuhin niya ang lalaki. Munting pangarap, may misyon ako para sa iyo. Noon lang, biglang napansin ni Yusuf Zoc si Warren Thornton na nakikipag-usap at tumatawa sa isang binata. Nakasunod sila sa ikalawang baitang, at mukhang mayabang si Warren Thornton. Anong misyon? Mabilis na naupo si Dream Morrow at nagtanong. Nakikita mo ba yung babae sa likod? Yung naka-business suit, nakataas ang buhok, mapupulang labi. Turo ni Yusuf Zoc kay Warren Thornton. Oo, maganda naman siya, malaki ang dibdib, tumanggo si Dream Morrow at sumagot. Ang pangalan niya ay Warren Thornton, 26 na taong gulang. Dati siyang nagtatrabaho sa Shanghai. Pumunta ka dyan at sampilan mo siya sa mukha, at sabihin mong niloko niya ang damdamin mo. Handa nang manlinlang si Yusuf Zoc kay Warren Thornton. Bro, hindi ako nananakit ng babae. Hindi ko to ginagawa, agad na umiling si Dream Morrow, kapareho ng prinsipyo ni Yusuf Zoc, bawal manakit ng babae. Sus Mariosep, kung ganoon huwag mo siyang sasaktan. Pero pwede ka pa rin kumilos ng walang kahihiyan, di ba? Bilasan mo, sabihin mo na lang na nobyo mo siya, tapos iniwan ka niya o kung anuman. Pwede mo naman siyang insultuhan, di ba? Magaling, napagtanto kong masama ka pa rin gaya ng dati, sinulyapan ni Dream Morrow si Yusuf Zoc. Ang dahilan kung bakit si Yusuf ang pinuno niya, ni na matandang Shu, at Luciano, ay dahil si Yusuf ay palaging maraming masasamang ideya, siya ang tipo ng taong umaakay sa kanila sa kalokohan. Siyempre, kahit papasalita niyang tinutulan ang kapilyuhan ni Yusuf, hindi nag-atubiling kumilos ang Dream Morrow. Gustong-gusto niya ang ganitong bagay, kaya kinuha niya ang kanyang bag, lumabas ng kotse, at dumiretso sa team ni Ruth Wilcox. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 76, si Yusuf Zoc ay isang eksperto. May bahid ng karahasan si Dream Morrow, kaya para sa kanya, ang ganitong uri ng maruruming gawain ay tiyak na espesyalidad niya. Hindi narinig ni Yusuf Zoc ang sinabi ng Dream Morrow kay Ruth Wilcox at sa iba pa habang sumusugod ito patungo sa kanilang grupo, ngunit pagkatapos niyang sumugod, mabilis na nagkagulo ang kanilang hanay, nang tumalon ang tampalasan at nagsimulang magmura kay Warren Thornton sa pamamagitan ng pagturo sa kanyang ilong. Nagdilim ang ekspresyon ng marami sa pila, lalo na ang sa pangalawang tiyuhin ni Ruth Wilcox na, pagkatapos ng maikling sandali ng pagkabigla, ay agad na napuno ng galit, at kasabay ng pagwawalis ng kanyang mga manggas ay nagpatuloy sa paglalakad. Walang nagtangkang pigilan ang sitwasyon dahil malinaw na magkakilala ang lalaking nagmumura at si Warren Thornton,
Hindi lang niya tinawag ang pangalan ni Warren Thornton kundi alam din niya ang tungkol sa pagdating nito mula Shanghai patungong Kabisera, at iba pa. Kaya, personal na bagay ito, isang pangyayaring pampamilya, bakit pakikilos ang mga lider ng kumpanya para ipagtanggol si Warren Thornton sa ganitong pampublikong lugar? Sumakay ang lahat sa kani-kanilang mga sasakyan nang hindi pinansin si Warren Thornton at agad na iniwan siya sa alikabok. Matapos makitang umalis ang lahat, mabilis na tumakbo pabalik ang Dream Morrow at sumisid sa passenger seat ng kotse ni Yusuf Zoc, at mabilis ding umalis. Labis na nagulat si Warren Thornton. Sa loob ng maraming taon, marami na nga siyang natalik na lalaki, karamihan ay mga one-night stand, kaya noong una, inakala niya talaga na ang lalaking ito ay isang taong natalikuran na niya at pagkatapos ay iniwan. Gayunpaman, nang makita niyang tumalon ang halimaw na iyon sa isang Buick, at ang nagmamaneho ng Buick ay walang iba kundi si Yusuf Zoc, halos mawalan siya ng malay sa galit. Yusuf Zoc, sinisira ni Yusuf Zoc ang magandang pagkakataon niya. Pinahina siya ni Yusuf Zoc sa harap ng mga pinuno ng punong himpilan. Yusuf Zoc, walang hiya ka, sigaw ni Warren Thornton sa galit, habang pinapadyak ang kanyang mga paa, dahil hindi niya kailanman inakalang sasaksakin siya ni Yusuf Zoc ng pabalik ng ganito. Hahaha, ang ganda. Tawa ng tawa ni Yusuf Zoc sa loob ng kotse, pinagtatawanan ang mayabang na ginang na iyon na iniisip na kaya nitong magkunwaring nunal at pagtaksilan si MS Wilcox. Ngayon, nalalasahan na niya kung ano ang pakiramdam ng pagtaksilan. Si Yusuf Zoc ay iyong tipong laging nagbabayad ng utang sa kanya, matatag na nagkikimkim ng sama ng loob, at ngayong nailabas na niya ang sama ng loob, nakaramdam siya ng malaking kasiyahan. Bro, ang galing naman ng pag-arte ko, di ba? Mayabang na sabi ni Dream Morrow, pagkatapos kong sumugod papunta roon, sabi ko, Warren Thornton, malandi kang babae, huwag mong isipin na makakapagtago ka sa akin sa Kabisera pagkatapos mong umalis sa Shanghai. Manloloko ka, asong babae, nako, pero malalaki naman ang suso niya. Ang sarap siguro sa pakiramdam kapag hinawakan. Ilan na ang nasubukan mo na ngayon? Mausisang tanong ni Yusuf Zoc. Paf, sandaling napigilan si Dream Morrow at umirap, isa lang, isang shot putter, mas matigas pa ang dibdib niya kaysa sa shot put. Hahaha, hindi napigilan ni Yusuf Zoc na matawa sa komento ng Dream Morrow, tutal, ang mga babaeng atleta mula sa mga paaralan ng palakasan ay karaniwang maskulado. Siyempre, may ilang magaganda sa diving at swimming, pero kalimutan na natin ang iba. Bro, isama mo ako sa labas ngayong gabi, ang gaganda ng mga babae sa Kabisera. Kumislap sa tuwa ang mga mata ni Dream Morrow, kitang-kita ang kanyang kahalayan. Abala ako, kung gusto mong pumunta, mag-isa ka na lang, iritadong sabi ni Yusuf Zoc, natututaw ka na ngayon ng masasamang gawi, no? Ngumiti si Dream Morrow ng mapait, anong masasamang gawi? Hindi pa nga ako naghanap ng ganito, nasisiyahan lang ako sa pagsasalita ng may kapal. Maghahanap ako ng mag-aaya sa iyo mamayang gabi. Wala si Sara sa Kabisera nitong mga nakaraang araw, kaya malaya kang makakagala at makapagsaya. Sige, oras na para maglakad-lakad ako sa Kabisera ng kaunti, nasa sabik na sabi ni Dream Morrow. Alauna ng hapon, medyo matagal ang pagmamaneho ng dalawa bago nila tuluyang natagpuan ang Jinshenglong Baodo Restaurant sa Haijian, na sinasabing nagmula sa dinastiyang Qing at kilala sa pinakatunay na Baodo. Gustong kumain ng Dream Morrow, gusto ring kumain ni Yusuf Zoc, at hindi sila nagkulang sa pera o oras, kaya ang ilang oras na paghahanap ay nagbigay pa rin sa kanila ng kasiyahan. Gumastos sila ng mahigit 1,000 yuan sa pagkain, kumain ng halos 1 oras hanggang sa mabusog sila. Si Yusuf Zoc ay may matinding gana sa pagkain. Simula nang magpakita ang kanyang espesyal na kakayahan, tila hindi na mabusog ang kanyang tiyan, at si Dream Morrow ay nakakakain din ng marami dahil sa kanyang matipunong pangangatawan mula sa pakikipagbuno, na nagbigay sa kanya ng malaking kapasidad. Alas 3 ng hapon, muling pinaandar ni Yusuf Zoc ang kanyang sasakyan papunta sa paligid ng Ferreni Company, ngunit sa halip na tumungo sa parking lot ni Ferreni, nagpark siya sa isang kalapit na lote at tinawagan si Samuel Ross. Yusuf Zoc, ang galing talaga ng kaibigan mo, kahanga-hanga. Pagkakonekta pa lang ng tawag, tumawa agad si Samuel Ross, halatang iniisip niyang medyo gago ang kaibigan ni Yusuf Zoc.
Nag-book ka ng kwarto para sa Dream Morrow sa Ferreni Company, di ba? Kanselahin mo na, hindi na siya doon magtatagal. At saka, lumabas ka at makilala si Dream Morrow ng personal, kilalanin mo siya ng kaunti, at pagkatapos ay humanap ng oras para tulungan siyang maghanap ng bahay. Oo naman, nasaan kayo mga kasama? Sasama ako kay Marco. Sumagot si Yusuf Zoc, nasa labas kami sa parking lot ng Tianlong Property, sa tapat mismo ng kumpanya. Pumunta ka agad dyan, sabi ni Samuel Ross, bago ibinaba ang telepono. Nang mga oras na ito, nagpapaliwanag na si Yusuf Zoc sa Dream Morrow, may dalawang lalaking darating dito sa lalong madaling panahon. Kanina ko pa lang sila kilala simula nang pumunta ako sa kabisera, at baka makasama ko pa sila sa hinaharap. Ang isa ay nagngangalang Samuel Ross, at ang isa naman ay Benedict Cook, parehong may karanasan sa militar at lubos na kahanga-hanga. Binabayaran ko sila para tulungan kang makahanap ng bahay. Malamang lilipat din sila pagkatapos ng ilang araw. Mabuti para makilala mo sila at maging pamilyar. Siyempre, alam mo kung ano ang dapat at hindi dapat sabihin. Naiintindihan ko, tango ni Dream Morrow. Pagkalipas ng mga 5 o 6 na minuto, habang naninigarilyo sa kotse sina Yusuf Zoc at Dream Morrow, dumating si Samuel Ross kasama si Marco, parehong nakasuot at kurbata, at walang nakikitang uniforme. Bumaba ng kotse sina Yusuf Zoc at Dream Morrow para salubungin sila ng mga pakikipagkamay. Si Dream Morrow ay napakagalang, yung tipong inaayon niya ang kanyang pananalita sa mga tagapakinig, at likas sa kanya ang pagiging magaan ng loob, kaya pagkatapos magpalitan ng ilang tawanan pagkatapos magkita, naging pamilyar na sila sa isa't isa. Tara na, ihatid mo na kami papuntang bayan, at pagkatapos ay maaari mo nang ituloy ang araw mo. Huwag mo kaming alalahanin, sabi ni Samuel Ross kay Yusuf Zoc habang papasok sila ni Marco sa kotse, na pagpasyahang huwag nang bumalik sa kumpanya. Agad na umiling si Yusuf Zoc, hindi, nananatili si Marco sa kumpanya. Sumama ka sa Dream Morrow para hanapin ang bahay. MS. Nasa kumpanya si Wilcox. Naiintindihan ko, hindi nakakapagtaka MS. Ang bait ni Wilcox sa iyo, natatawang sabi ni Samuel Ross. Sigurado siyang si MS. Naglalaro ng footsie sina Wilcox at Yusuf Zoc, pareho nilang kilalang kilala ang isa't isa. Tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan at kumilos ka na. Saway ni Yusuf Zoc habang natatawang. Kung gayon, babalik muna ako, sabi ni Marco, sabay tango kina Yusuf Zoc at Dream Morrow bago lumabas ng kotse para bumalik sa kumpanya. Itinaboy din ni Yusuf Zoc ang dalawa papatungo sa paligid ng bayan. Abala hanggang alas 5 ng hapon, sa wakas ay nakabalik si Yusuf Zoc sa lugar ng pamilya Ruiz, dumiretso sa Mingayo Place. Gayunpaman, pagkarating niya sa Mingayo Place, si Bryce Harper, na si Mr. Sina Liu, at Miles O'Brien ay tumingin sa kanya na parang isa siyang mausisang nilalang. Anong meron? May tumutubong bulaklak ba sa mukha ko? Umupo si Yusuf Zoc, kinuha ang tasa ng tsaa, at agad itong inubos. Sabihin mo sa amin, paano mo sinuri ang nilalaman ng tubig, kulay, at edad ng mga artifact na jade na ito? Kailangan nating matuto mula sa isang ekspertong katulad mo. Itinuro ni Bryce Harper ang ilang piraso ng jade sa mesa ng tsaa na mabilis na kinuha ni Yusuf Zoc ng umagang iyon. Bago natin pag-usapan ang jade, tingnan muna natin itong sinaunang espada na aking napulot. Tulungan mo akong tingnan at tingnan mo kung ano ang iniisip mo, sabi ni Yusuf Zoc, sabay lagay ng isang sinaunang espada na nakabalot sa dyaryo sa mesa. Kailan mo nahanap iyan? Tanong ni Miles O'Brien, na may pagtataka. Kaninang umaga, habang paalis ako. Nakita ko sa gate at mura lang, kaya binili ko, sagot niya. Tio Liu, mas maalam ka naman pala sa mga sinaunang armas kaysa sa amin, ikaw muna ang tumingin. Binuksan ni Miles O'Brien ang dyaryo at iniabot ang espada. Hindi mo na kailangang maghanap, eksperto si Yusuf Zoc. Pag-usapan muna natin si Jade, kung hindi ay hindi natin titingnan ang espada. Tanong ni Mr. Itinulak ni Leo ang espada paatras, patuloy na nakatuon ang pansin sa mga jade items na nasa mesa. Tumawa si Yusuf Zoc at sinabing, ano ang masasabi mo tungkol kay Jade? Kinuha ko na ang mga iyon, at ipapalit ko na lang sa pera. Bakit?
Hindi ba masama ang ilang piraso ng jade na ito? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 77, Pag-uwi para sa hapunan. Ang ibinalik ni Yusuf Zoc ay malayo sa basta, hindi masama. Mahalagang malaman na sa merkado ay may pagkakaiba sa pagitan ng tunay at pekeng jade. Gamit ang teknolohiya ngayon, marami ang kayang tumanda ng mababang uri ng jade para magmukha itong sinaunang jade, at maaari pa nga silang gumawa ng mga sintetikong sangkap para maging mataas na uri ng jadeite. Sa makatuwid, kahit sa pamilihan ng mga antigo, kung saan ang ilan ay panghabang buhay ng nangongolekta, may posibilidad na malinlang. Gayunpaman, maging ang jade na binili ni Yusuf noong nakaraang pagkakataon o sa pagkakataong ito, hindi siya kailanman nalinlang. Si Miles O'Brien ang unang nakapansin ng kakaiba sa ilang piraso ng jade na naiwan ni Yusuf dahil pagkaalis niya, bumalik ang babae sa tindahan at sinimulang pag-aralang mabuti ang mga ito. Pero, habang tinitingnan niya ang mga ito, lalo siyang namamangha sa mga piraso ng jade na binili niya ng basta-basta, ang kanilang nilalaman ng tubig, balat, at tekstura ay pawang napakahusay. Pagbalik ni na Boss Harper at Boss Liu, nakita nila si Miles na gumagamit ng mikroskopyo para suriin ang jade at mausisa silang sumali, ngunit sila rin ay nabigla. Nagtanong ng detalyado si Bryce Harper tungkol sa proseso ng paghahanap ng kayamanan ni Yusuf, habang sinabi lang ni Miles na casual lang ang mga ito na kinuha ni Yusuf sa isang stall sa kalye, pinabili niya ito pagkatapos, at pumunta pa raw ito sa airport para sunduin ang isang tao dahil abala ito. Kasabay noon, nagtinginan ang tatlong eksperto sa isa't isa ng may gulat na katahimikan, hanggang sa wakas, ipinahayag ni Boss Leo na si Yusuf ay isang dalubhasa, kahit papaano ay mas mahusay sa pagtatasa ng jade kaysa sa kanilang tatlo. Alas 5 ng hapon, pagkabalik ni Yusuf, sabik na sabik ang tatlo na marinig ang sasabihin niya. Pero paano kaya sasabihin sa kanila ni Yusuf ang tungkol sa kanyang telekinesis? Yusuf, itong jade cup, ang Emmett Birch ng Han Dynasty, pinakintab ko na ulit ang balat, tingnan mo ulit at tingnan mo kung ano ang epekto. Matapos ang maikling katahimikan at hindi nakatanggap ng malinaw na sagot mula kay Yusuf, si Miles na ang bumasag sa katahimikan, at iniabot ang Emmett Birch Cup. Mukhang napakalinaw at translucent, natatandaan ko sa nobelang Smiling Proud Wanderer, may sinabi tungkol sa pagtutugma ng mga alak sa mga partikular na tasa, tama ba? Magkano ang halaga ng tasang ito? Tanong ni Yusuf habang sinusuri ang puting jade na tasa ni Han. Pagkatapos ng pagpapakintab, ito ay walang kapintasan, halos mukhang transparent, at napakaganda. Naibenta ko na ito, kinuha ni Tio Leo ang tasa na ito sa halagang 9 na milyon, nakangiting sabi ni Miles, siya nga pala, magkano mo ito binili? Alinman sa 2 o 300, hindi ko na matandaan ng eksakto. Kahit narinig ang bilang na 9 na milyon, hindi masyadong natuwa si Yusuf. Kaya na niyang manatiling kalmado sa harap ng papuri at kritisismo. Nako, isang tunay na eksperto, Yusuf. Ano kaya kung tumulong ka sa tindahan ko? Maaari mong pangalanan ang iyong presyo. Siyempre, itago mo ang kahit anong makita mong treasure hunting na ganito, kailangan mo lang akong tulungan sa pagtaya sa mga bato sa taunang komperensya ng jadeite sa Myanmar o Yunnan. Biglang inihagis ni Boss Leo ang isang sanga ng oliba, iniisip na mahirap hindi kikita ng malaki kung makakatrabaho niya si Yusuf. Hindi naman masama, Yusuf. Sa akin, matandang Liu, at ikaw, paano kung makipagtulungan tayo? Tio Liu, Tio Harper, ako na ngayon ang tagapayo sa pananalapi ni Yusuf. Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa negosyo, maaari mo akong kausapin. Wala masyadong alam si Yusuf tungkol sa mga antigo. Natatawang sabi ni Miles. Paano niya hindi alam? Tanong ni Boss Liu, nanlalaki ang mga mata dahil sa hindi makapaniwala. Tumawa ng mahina si Miles at sinabing, Yusuf, ang ibig sabihin ni na Tio Leo at Harper ay sa halip na magtrabaho para sa kanila, makikipagtulungan kayo sa kanila sa pagtaya sa mga bato sa Myanmar o Yunnan, at maaari ninyong pag-usapan ang mga detalye. Tumaya sa jade. Pinaikit ni Yusuf ang kanyang mga mata, dahil ang totoo, ang dahilan kung bakit niya gustong magbukas ng tindahan at mamuhunan ng malaki para kumita ng malaki ay para tumaya sa jade. Hindi ka pa nakakain ng baboy, pero wala ka pang nakikitang baboy na tumakbo.
Narinig na niya ang lahat ng kwento kung paano naging napakapopular ang pagtaya sa mga bato sa paglipas ng mga taon, kasama ang mga kasabihang tulad ng, isang hiwa ay nagdudulot ng buhay, isang hiwa ay nagdudulot ng kamatayan, isang hiwa ay nagpapayaman, isang hiwa ay nagpapahirap. At iyon mismo ang gusto niyang gawin dahil ito ang pinakamabilis na paraan para kumita ng pera. Maaari siyang gumamit ng kaunting kapital para magdulot ng malaking pagbabago sa industriya ng pagtaya sa jade at umani ng 12-dosenang, daan-daan, o kahit libu-libong beses na kita sa pamamagitan ng compounding interest. Ito ang kanyang kasalukuyang ambisyon. Isang ambisyon na mabilis na magkamal ng kayamanan at umunlad. Siyempre, hindi pa siya tumaya sa mga bato noon at hindi niya alam ang mga detalye. Mga tiyo, hindi ko maintindihan ang pastahan sa bato. Maaari ba natin itong pag-usapan sa loob ng ilang araw? Pareho ninyong gusto ang mga jade artifact na ito, di ba? Magkano? Hindi nagtanong si Yusuf tungkol sa presyo ng bawat piraso kundi tumingin kay Miles. Mahigit 18 milyon, nasa akin na ang tseke, nakangiting sabi ni Miles O'Brien. Sige, salamat sa inyong dalawa mga boss. Ako ang bahala sa hapunan mamayang gabi. Tumawa ng malakas si Yusuf Zoc. Nalinis mo na kaming dalawa, sino pa ang maggagamot kung hindi ikaw? Tumawa si Bryce Harper, at natawa rin si Boss Leo. Sa totoo lang, ang pangangaso ng kayamanan ay isang dahilan lamang, ang jade na kanilang binili ay maaari pa rin kumita kapag naibenta na. May mga koneksyon sila, kaya hindi naging mahirap ibenta ang mga ito. Ngayon, maaari mo bang tingnan itong espada para sa akin? Nabili ko ito sa halagang 108. Tio Liu, tulungan mo naman ako sa pagtatasa. Nakangiting sabi ni Yusuf Zoc. Tingnan ko. Tumanggaw si Boss Leo at kinuha ang kinakalawang na lumang espada. Una niyang sinuri ang panlabas na bahagi, pagkatapos ay ang mga disenyo malapit sa hawakan. Pero pagkaraan ng mahabang panahon, nakasimangot pa rin siya. Balik na tayo sa tindahan ko. Malala na ang kalawang, kailangan ko munang bawasan ang pag-aalis nito bago ang iba pa, sabi ni Boss Leo habang tumatayo. Sige, sabay na tayo. Interesado rin si Bryce Harper na makita kung ang sinaunang espada ay maaaring tunay. Tumayo silang apat, bumaba, at pagkatapos maglakad ng wala pang 100 metro, nakarating sila sa tindahan ni Boss Leo, na isang tindahan ng iba't ibang klase. Hindi lamang jade ang ibinebenta nito kundi pati na rin calligraphy, pagpipinta, ang 4 na kayamanan ng pag-aaral, porselana, at mga katulad nito, lahat ng uri ng antigo ay saganang nakaimbak sa silid. Pagbalik sa tindahan, inutusan ni Boss Leo ang kanyang assistant na maghanda ng isang palanggana ng tubig na may halong kemikal, at pagkatapos ay ibinabad niya ang espada dito habang patuloy na umiinom ng tsaa ang 4. Pagkalipas ng halos 1 oras, kumuha siya ng papel de liha at iba't ibang maliliit na kagamitan, pagkatapos ay nagsuot ng guwantes at nagsimulang magtrabaho sa espada. Sa panahong ito, pinanood siya ni Yusuf Zoc at ng iba pa ng may matinding kuryosidad. At habang nanonood sila, nasaksihan nila ang isang himala. Pagkatapos ng paggamot ni Boss Leo, ang sinaunang espada, na dating nababalutan ng kalawang, ay nagsimulang kuminang, at 2 karakter sa sulat kamay ang nakita sa talam. Jiao Long. Matapos patuyuan ang espada at maibalik sa mesa, huminga ng malalim si Boss Leo. Kung pagbabasehan ang panahon, galing ito sa Northern Song Dynasty. Tanging ang pamilya Maharlika lamang ang maglalakas loob na gamitin ang mga salitang Jiao Long. Tunay ang espadang ito, ngunit ang partikular na halaga nito sa kasaysayan ay nangangailangan ng karagdagang pag-aaral. Ang galing mo talaga, pare. $180 at yayaman ka ulit. Tumingin si Boss Leo kay Yusuf Zoc at sinabing, naaalala ko ilang taon na ang nakalilipas, isang lalaki ang bumili ng isang sinaunang espada sa halagang $25 at pagkatapos ay ibinaligtad ito sa halagang 150,000. Boss Leo, kumusta naman itong espada? Magkano ang halaga nito? Tanong ni Bryce Harper nang nakangiti. Ang mga espada ay iba sa jade o calligraphy at pagpipinta, marahil ay nasa humigit kumulang 150,000. Yusuf, kung gusto mong ibenta, kukunin ko sa halagang 150,000. May kaibigan ako na dalubhasa sa pagkolekta ng mga sinaunang espada. Wala itong silbi sa akin, 150,000 pa,
hindi nagatubili si Yusuf Zoc. Total, hinanap niya ang mga anti-gang ito para sa pera, at tanging ang perang hawak lang ang tunay na mahalaga. Hindi na rin nakipagtawaran si Boss Liu, agad na kinuha ang kanyang tseke mula sa kanyang bag, nilagyan ng mga numero, at iniabot ang tseke kay Yusuf Zoc. At ipinasa ito ni Yusuf Zoc kay Miles O'Brien, hinihiling dito na itago ito ng ligtas para sa kanya. Matapos mag-alburuto ng kalahating araw, at nang magtakip na ang araw, lumabas ang apat sa tindahan, nagtatawanan at nag-uusap, handang kumain ng hapunan. Gayunpaman, nang papaalis na ang grupo sa hardin ng pamilya Ruiz, tinawagan siya ni Ruth Wilcox. Hindi ito itinago ni Yusuf Zoc kay Miles O'Brien at direktang sinagot ang tawag. Yusuf, nasaan ka? Pwede mo ba akong samahan bumili ng mga groceries? Sa bahay tayo kakain mamayang gabi, aalis na ako bukas, mahinahong sabi ni Ruth Wilcox. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 78, isang lalaking karapat-dapat pagtiwalaan pagkatapos ibaba ang telepono kay Ruth Wilcox, humingi ng tawad si Yusuf Zoc at nagpaalam. Kahit gaano pa kaapura ang ibang mga bagay, kailangan pa rin niyang magmadali para samahan ito sa pamimili ng grocery at para ihatid pa uwi. Mabuti na lang at maunawang babae si Miles O'Brien. Hindi siya nagtanong, sa halip, pinagsabihan niya si Yusuf Zoc na magmaneho ng maingat at huwag magmadali. Alas 7:30 ng gabi, huminto ang Buick ni Yusuf sa may umiikot na pinto ng Ferreni Hotel, at sa sandaling iyon, mahigit 10 minuto nang naghihintay doon si Ruth Wilcox. Sa parking lot, sina Floyd Hart, Wu Mao, at Benedict Koch ay nag-squat sa pagitan ng dalawang kotseng umuusok, nag-aalala tungkol sa malubhang problema sa kumpanya. Tila ang kanilang diyosa, si MS. Si Wilcox, ay maaaring mapalitan ng iba, kaya medyo mabigat ang kanilang kalooban. Kahit hindi sila masyadong nakausap ni Ruth Wilcox, o kahit hindi niya alam ang mga pangalan nila, ang makita lang siyang nakasuot ng matataas na takong tuwing umaga pagdating niya sa trabaho ay nagbigay sa kanila ng kasiyahan. Ngayon, habang ang diyosa ay nakatayong mapanglo at nag-iisa sa gabi, nakaramdam sila ng halos hindi mapigil ang pagnanasang magmura. Ang bawat tao ay likas na mayroong likas na pangangalaga. Gusto nila siyang protektahan, siya ang kanilang amo, at ngayong nagawan siya ng mali, at malamang na inilipat sa ibang lugar ang kanyang posisyon, paano sila magiging masaya? Nang makita ni Benedict Koch ang Buick ni Yusuf na huminto sa may pinto, ngumiti ito ng bahagya, tumaas ang kilay ni Wu Mao, at humajejek si Floyd Hart, habang masayang nagmumura ng putek sa tabi. Sumakay si Ruth sa kotse, at habang papalayo ang sasakyan ni Yusuf sa harap ng hotel, tumayo ang tatlong lalaki. Bumagal si Yusuf, ibinaba ang bintana, sumulyap sa tatlong lalaki, at sinabi kay Benedict, Marco, bigyan mo naman ng hapunan ang magkapatid na mag-aabang, isama mo na sa akin ang pera mo. Sige, naiintindihan ko, tumanggo si Marco bilang tugon. Kuya Yusuf, sabihin mo kay MS. Wilcox, kaming mga kapatid, narito kami para sa kanya at tumawag para sa anumang kailanganin niya sa hinaharap. Biglang naglakas loob si Floyd Hart na sabihin iyon. Salamat, mag-focus kayo sa inyong mga trabaho at ipagpatuloy ang magandang trabaho sa inyong mga shift. Biglang ibinaba ni Ruth Wilcox ang kanyang bintana at ngumiti sa tatlong lalaki. Opo, Ginoo. Agad na tumayo ng nakatihaya sina Wu Mao, Floyd Hart, at Benedict Koch at sumaludo kay Ruth Wilcox. Nakaramdam si Ruth ng kirot sa ilong, mabilis niyang ibinukas ang bintana, dahil sa naramdamang paghapdi. Hindi siya masyadong nakikipag-ugnayan sa mga gwardyang ito, ngunit bawat isa sa kanila ay isang marangal na lalaking may karangalan. Sabi ng mga sinaunang tao, ang pinakamagigiting ay kadalasang yaong mga namamatay sa ilalim ng talam ng magkakatay, marahil ay tumutukoy sa mga pabayan na bayani ng daigdig ng mga patay, o marahil sa mga kabataang tulad nito, na umaapaw sa mainit na dugo. Bagamat sila ang pinakamababang ranggo sa buong kumpanya, ang mga lalaking ito ay mas dalisay kaysa sa mga mula sa gitna at mataas na antas. Hindi sila nagkimkim ng parehong sama ng loob, hindi sila namulitika sa opisina, ang tanging meron sila ay ang kanilang nag-aalab na pagnanasa. Sa totoo lang, ang kaibig-ibig nila, sabi ni Yusuf, na nagmamaneho, habang nakatingin sa tatlong lalaki sa rearview mirror. Karamihan sa kanila ay dating sundalo,
kamakailan lamang pumasok sa buhay sibilyan pagkatapos makalabas sa serbisyo, at sa yugtong ito, ang kanilang mga damdamin ay pinakataimtim. Oo, lahat kayo ay mabubuting binata, tumanggo si Ruth Wilcox bilang pagsang-ayon. Kumusta naman ang mga tao mula sa punong tanggapan? Hindi mo ba sila kailangang samahan? Tanong ni Yusuf ng malakas. Sabi ko masama ang pakiramdam ko, kaya umalis na ako, at saka, tapos na ang meeting kaninang hapon. Isa sa mga pinsan ko ang papalit at magiging ganap na mamamahala sa lokal na subsidiary, paliwanag niya. Pinsan mo, sandaling tumigil si Yusuf bago nagsalita, hindi ba't ang tatay mo ang panganay? Kaya dapat ikaw ang pinakamatanda sa henerasyon mo sa clan, di ba? Nahuli sa kasal ang tatay ko, halos 40 na noong ikinasal sila ng nanay ko, naisip ni Ruth, dagdag pa, na unang ikinasal ang pangalawa at pangatlong tiyuhin ko, kaya mas matanda lahat sa akin ang mga anak nila. Tumanggo si Yusuf sa pagkakaintindi. Kung ang ama ni Ruth ay nag-asawa sa edad na 40, ang mga pinsan niya mula sa panig ng kanyang tiyuhin ay tunay ngang mas matanda kaysa sa kanya. Bakit ang pagmamadali? Bakit kailangan mo pang umalis bukas? Tanong ni Yusuf matapos ang ilang pag-iisip. Nagpahayag si Ruth ng kaunting hinanakit, pupunta ako sa Shanghai bukas para humingi ng tawad sa pamilya Nash, at pagkatapos ay lilipad ako diretso sa Estados Unidos mula roon. Humihingi ng tawad. Para saan hihingi ng tawad? Agad na nagalit si Yusuf Zoc. Si Ruth Wilcox ang biktima, sa awa ng Diyos. Kung hindi dahil sa kanya, baka naging sex slave na siya ni Tyler Nash ngayon. Ayoko rin sanang sumama, pero Tio Floyd. Baliwala. Para lang humingi ng tawad at makipagkasundo. Umiling si Ruth Wilcox nang hindi nagpatuloy, halatang nakumbinsi siya ng kanyang tiyuhin sa kung anong paraan. Kung gayon sasama rin ako, kung hindi ay hindi ako mapapanatag. Pinaikit ni Yusuf Zoc ang kanyang mga mata. Nahulaan niya na malamang na hinikayat siya ng tiyuhin niya na unahin ang mas malaking sitwasyon, ang kahalagahan ng angkan, kaya naman siya nakipagkompromiso. Hindi naman kailangan. Nandoon din sina Tio Floyd at ang iba pa, kaya walang magiging problema. Umiling si Ruth Wilcox. Hindi pwede. Kung pupunta ka, tiyak na tatangkain ka ng mga Nash, kaya alinman sa huwag kang pumunta, o sasama ako sa iyo. Wika ni Yusuf Zoc sa walang pag-aalinlangang tono. Siya ang may gawa ng gulo, kaya hindi niya maaaring hayaang danasin ni Ruth Wilcox ang pressure na ito. Pag-uusapan natin yan bukas. Ano ang gusto mong kainin? Magluluto ako para sa iyo ngayon. Hindi na itinuloy ni Ruth Wilcox ang usapan. Kahit anong gawin mo, kakainin ko. Alam ni Yusuf Zoc na nakapagdesisyon na si Ruth Wilcox na huwag na siyang sumunod. Wala si Mia ngayon. Gusto mo bang uminom ng red wine, white wine, o beer mamayang gabi? Biglang tanong ni Ruth Wilcox nang nakangiti. Kahit anong alak ang iinuman mo, iinuman ko. Kung ganoon, gusto ko munang malasing. Sasamahan mo ba ako? Gagawin ko. Pangako iyan kung gayon. Tuta ang hindi nalalasing, sabi ni Ruth Wilcox kasabay ng pilyong tawa. Sige, tumanggo si Yusuf Zoc bilang pagsang-ayon. Pumunta ang dalawa sa supermarket na tiningnan nila dati, at pagkatapos ay nagsimulang mamili ng mga sangkap si Ruth Wilcox, habang si Yusuf Zoc naman ay simpleng nagtutulak ng kariton. Kasabay nito, habang pumipili ng mga sangkap, sinabi rin ni Ruth Wilcox, may isa pang kotse sa garahe, gamit ang pangalan ko. Pwede mo itong imaneho kung gusto mo. Nakahanda na ang 60 milyon na kailangan mo. Ibibigay ko ito sa iyo ni Mia pagdating ng oras. Bakit ang laki ng tiwala mo sa akin? Biglang tanong ni Yusuf Zoc. Tumingin si Ruth Wilcox kay Yusuf Zoc, pagkatapos ay nagpatuloy sa pagpili ng mga sangkap at sinabing, isang lalaking bumili sa akin ng isang mangkok ng maanghang at mainit na sopas noong ako ay nasa isang mahirap na sitwasyon, isang lalaking nagligtas sa akin mula sa pagdukot, isang lalaking umagaw sa akin pabalik mula sa mga kamay ng isang taong Maniokis, isang lalaking naghubad ng aking mga damit, nakakita sa aking katawan ngunit hindi ako nilapastangan sa anumang paraan. Sa tingin mo ba hindi siya karapat-dapat sa tiwala ko? Para sa maraming tao, ang 60 milyon ay maaaring isang napakalaking bilang, ngunit sa aking paningin, ang 60 milyon ay hindi kayang bilhin ang katapatan, proteksyon, o respeto.
Masyado mo akong pinapalabas na maganda. Medyo hindi ako mapakali, sabi ni Yusuf Zoc habang natatawang sabi. Inangat ni Ruth Wilcox ang kanyang ulo at ngumiti ng matamis, na nagsasabing, sana ay magtagumpay ka. Hihintayin ko ang araw na magtatagumpay ka. Kapag umuunlad ka na sa karera mo, susubaybayan kita mula sa ibang bansa. Maaari mo bang sabihin sa akin kung saang lungsod ka nakatira, sa Estados Unidos? Nag-isip na tanong ni Yusuf Zoc. Sumagot si Ruth Wilcox, Robbinsville. Tumango si Yusuf Zoc, tumingin sa kanya at sinabing, balang araw, pupunta ako sa Robbinsville para hanapin ka. Yumuko si Ruth Wilcox, medyo namula at uminit ang kanyang mukha. Hindi siya sumagot kay Yusuf Zoc ngunit tahimik na kinilala ang pahayag nito. Ang hindi pagsasalita ay ang pagsang-ayon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 79, Nakaukit sa puso. Ang pag-ibig, tulad ng isang nagliliyab na apoy, ay maaaring magpainit ng iyong puso at magdulot ng kagalakan sa iyong isip at katawan. Sa kusina ng villa, namimita si Yusuf Zoc ng mga gulay habang ginisa naman ang mga ito ni Ruth Wilcox. Malinaw ang paghahati ng kanilang mga gawain, nagtutulungan na parang mag-asawang namamahala sa mga gawaing bahay, nang may perpektong koordinasyon ng walang anumang kaasiwaan o kakaiba. Pritong hipon, ginisa na tulya, pinasingawang mabalahibong alimango, chives at toge, maasim na pipino na may ham. Bagamat hindi madalas magluto si Ruth Wilcox, marunong pa rin siyang mag-isa ng mga putahe. Kapag sinabi ng isang babae na hindi siya marunong magluto, ibig sabihin lang niyan ay tamad siya at ayaw mag-aral. Tulad ng lahat ng bagay, ang pagsasanay ay nagpapabuti, tulad ng pagluluto ng kanin. Kung hindi mo ito makuha ng tama sa unang pagkakataon, hindi mo pa rin ba ito makukuha ng tama kahit 8 o 10 pagsubok na. Ganon din sa pag-stir fry. Maaaring magdagdag ka ng sobrang asin sa unang pagkakataon, ngunit maaari ka pa ring magdagdag ng sobra pagkatapos ng 10 beses. Sa makatuwid, ang isang babaeng nagsasabing hindi siya marunong magluto o mag-isa ay sadyang tamad. Nagsimulang tumugtog ang musika sa sala. Pinatay ang mga ilaw sa itaas, at tanging mahinang ilaw sa kainan ang natira. Matapos ang halos 1 oras na abalang pagluluto, sa wakas ay nagkaharap na ang dalawa. Ang villa ni Ruth Wilcox ay may koleksyon ng pinong pulang alak, kaya iminungkahi niya na uminom ng pulang alak at sabay-sabay na naglabas ng 6 na bote. Ngayong gabi, balak niya talagang uminom hanggang sa makuha ang gusto niya. Para ipagdiwang ang ating pagkikita, kailangan nating ubusin itong unang baso, nakangiting sabi ni Ruth Wilcox habang itinataas ang kanyang baso. Buong araw siyang naiirite sa opisina, pero matapos niyang mamasyal sa supermarket kasama si Yusuf Zoc at pagkatapos ay umuwi para magluto ng magkasama, nawala ang kanyang galit. Sige, cheers! Marahang pinaglaruan ni Yusuf Zoc ang mga baso ni Ruth Wilcox at saka ininom ang kanyang inumin. Ang pangalawang baso, nagsalin muli si Yusuf Zoc para kay Ruth Wilcox, pinuno hanggang sa labi ang baso. Bagamat hindi kaugaliang punuin ng ganito kapuno ang isang baso ng alak kapag umiinom ng red wine, wala naman sa kanilang dalawa ang iniisip na formalidad sa mga sandaling iyon. Para sa pangalawang baso, salamat sa maanghang na hot pot. Hindi na hinintay ni Ruth Wilcox na magsalita si Yusuf Zoc at muling inubos ang kanyang inumin sa isang lagok lang. Hey! Tumawa rin si Yusuf Zoc at nagpatuloy sa pakikipag-toast sa kanya. Para sa ikatlong baso, salamat sa hindi mo pagpapahintulot na makidnap ako. Ang pang-4 na baso, salamat sa pagtulong sa akin na isuot ang aking salawal ng papasok. Ang ika-5 baso, mahusay ang ginawa ni Tyler Nash. Ang ika-6 na baso, binabati kita sa pagiging sarili mong boss ngayon. Ang ika-7 baso, binabati kita sa pagiging milyonaryo. Sa bawat pagpuno ni Yusuf Zoc ng kanyang baso, sabay-sabay itong iniinom ni Ruth Wilcox, at tahimik na sinasamahan siya ni Yusuf Zoc. Masama ang pakiramdam niya at gusto niyang uminom. Para sa ika-8 baso, ikaw naman ang mag-toast, sabi ni Ruth Wilcox, na namumula na ang mukha. Masyado silang mabilis uminom, masyadong malalaki ang mga baso, at pagkatapos ng 7 round bawat isa, halos 3 bote ang naubos. Itinaas ni Yusuf Zoc ang kanyang baso, at tinitigan siya ni Ruth Wilcox ng may masayang ngiti.
Palagi siyang panatag kapag magkasama sila. Salamat sa sumasalakay sa puso ko, hinawakan ni Yusuf Zoc ang kanyang dibdib at saka inubos ang kanyang inumin sa isang lunok lang. Sok, ang tamis naman usapan, pang-aasar ni Ruth Wilcox kay Yusuf Zoc kasabay ng mapaglarong pagdura. Ang kanyang mga salita ay kapwa nakaaantig at nakapagpapasigla, isang tunay na mahusay magsalita. Pwede mo ba akong isayaw? Tanong ni Ruth Wilcox nang nanlalaki ang mga mata, matapos uminom ng 8 baso ng alak. Hindi ako magaling dyan, at kung matapakan ko ang mga paa mo, hindi mo ako masisisi, napakamot ng ulo si Yusuf Zoc at sinabing. Tuturuan kita, inilahad ni Ruth Wilcox ang kanyang kamay. Inabot ni Yusuf Zoc ang kanyang kamay, at nagtagpo ang kanilang mainit na mga palad. Lumabas sila sa hapagkainan at tumayo sa gitna ng sala, nagkatinginan sa mga mata ng isa't isa, magkahawak ang mga kamay. Yusuf Zoc, alam mo ba? Saliw ng musika, dahan-dahan silang sumayaw sa madilim na sala, at tumingin siya sa mga mata nito at sinabing, sa loob ng maraming taon, walang lalaking nakalapit ng ganito sa akin, at walang lalaking nagparamdam sa akin na likas na lumapit, para mag-explore. Ikaw ang una, at ikaw lang ang nag-iisa. Biglang napagtanto ni Yusuf na napakatapang pala niya ngayong gabi, dahil ang ilang mga bagay na karaniwan niyang hindi sasabihin ay lumalabas na ngayon sa bibig niya. Ito ang tadhana sa pagitan nating dalawa, bulong ni Yusuf. Napakagandang tadhana, malumanay niyang sabi, habang dinadama ang matatag at mainit na palad ni Yusuf, at ramdam ang hininga ng mga panlalaki nitong hormone. Unti-unti, nang hindi namamalayan, inihilig niya ang kanyang ulo sa dibdib nito, dahil sa kalasinggan, at pumikit upang tahimik na magtanong, may gusto ka ba sa akin? Nang maamoy ni Yusuf ang mahinang amoy nito, at maramdaman ang hindi maipaliwanag na init nito ngayong gabi, biglang huminto ito at inangat ang ulo nito para halikan. Tama, hindi niya sinagot kung gusto ba siya nito, gusto lang niya itong halikan. Bahagyang nagpumiglas siya at umiwas, ngunit sa huli ay hindi siya nakatakas sa mahigpit nitong yakap. Hinalikan niya ang mga labi nito, may tamis, may bahid ng halimuyak, na agad na nagpawala ng kaluluwa niya sa katawan. Nag-aalangan niyang ibinuka ang kanyang mga labi, malamaya, nalilito, ngunit madamdaming nakaugnay sa kanya. Niyakap niya ito ng mahigpit, at umiyak. Tumulo ang mga luha sa pagitan ng kanyang leeg, basa ang kanyang mga labi. Samahan mo akong uminom. Siguro ilang sandali pa lang ang lumipas, o marahil 10 minuto, pero bigla niya itong itinulak palayo, tumalikod, at umupo ulit sa hapagkainan, kinuha ang baso at ininom muli ang lahat ng isang lagok. Kung iinom ka pa, malalasing ka talaga, sabi ni Yusuf, habang naglalakad sa likuran niya at biglang yamakap sa baywang niya. Napakainit ng pakiramdam ni Ruth, at ang pagkabalisa at tibok ng puso ay nagparamdam sa kanya na para bang lumilipad siya, nagsisimula sa isang kamanghamanghang paglalakbay, na hindi pa naranasan, hindi pa naramdaman noon. Hindi niya napigilan ang yakap nito, o sa halip, handa na ang isip niya ngayon dahil gusto rin niyang yakapin siya nito ng mahigpit. Kailangan mo ring uminom. Pinuno niya ang kanyang baso at itinaas ito. Binitawan siya ni Yusuf, kinuha ang baso, at inubos ito. Ituloy mo. Nagsalin siya ng isa pa para sa sarili niya, ininom ito, at pagkatapos ay nagsalin ng isa para kay Yusuf, na ininom din ito. Di nagtagal, naubos na ang ika-6 na bote ng alak, at sabay silang dinugmok. Haha, kuha ka pa ng alak, tawa niya ng malakas, ang kanyang mga matang lasing ay mapang-akit. Sa sandaling iyon, ipinakita niya ang katapangan at kawalan ng pagpipigil ng isang babae. May 6 na bote pa ng pulang alak na inihain sa mesa ng dalawa, at nagpatuloy sila sa pagkain at pag-inom. Pagkalipas ng ilang panahon, gusto na naman niyang sumayaw. Sumayaw si Yusuf kasama niya. Habang sumasayaw siya, gusto niya ulit uminom. Uminom si Yusuf kasama niya. Habang sila ay umiinom, gusto niyang marinig si Yusuf na magbiro. Nagkwento si Yusuf ng mga biro sa kanya. Sabihin mo sa akin kung ano ang nakita mo noong gabing iyon, huwag kang maglakas loob na sabihin sa akin, at babawiin ko ang iyong sweldo. Ibaba ang sweldo mo. Pagkatapos uminom ng 12 bote ng pulang alak, nalasing siya at nagsimulang magdaldal. Humiga siya sa sofa, ang ulo ay nasa hita ni Yusuf, at nakatulog habang nagsasalita.
Nanatili ang ngiti sa kanyang mga labi habang mahimbing siyang natutulog. Ngayong gabi, masayang pinagbigyan niya ang kanyang sarili. Dahan-daang hinaplos ni Yusuf ang mahaba niyang buhok. Kahit nakainom din siya ng marami, nakakagulat na matino naman siya, tila hindi naman talaga lasing ngayon. Kasabay ng kanyang pagtulog ay ang unti-unting paglakas ng kanyang paghinga habang papasok siya sa mundo ng panaginip. At dahan-dahan niya itong binuhat at umakyat sa taas. Tinulungan niya itong habarin ang sapatos, damit panlabas, at maong, at pagkatapos siyang isuot, naupo siya sa tabi ng kama nito, tahimik, pinagmamasdan siyang mabuti na parang inuukit ng malalim ang mga detalye ng mukha nito sa kanyang puso. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 100, ilang beses sa buhay ng isang tao ang nababaliw. Sa isang ulap, dahan-daang nagising si Ruth Wilcox at sa sandaling iminulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang pares ng malalalim na matang nakatingin sa kanya. Nakaupo siya sa may yulunan ng kama, habang nakangiti ng marahan. Pagkatapos ng maikling sandali ng pagkagulat, sumilip si Ruth sa ilalim ng kumot, pagkatapos ay mabilis na isinara itong muli. Ginawa ko na naman ang sarili ko na tanga, namula ang mukha ni Ruth. Hindi, ang tahimik mo kagabi. Salamat, marahil ay dahil sa panahon na iyon sa Shanghai, ngunit sa pagkakataong ito nang makita niya ang kanyang sarili na hubad, hindi siya natakot o naligaw. Nakasuot pa rin ng panloob ang kanyang katawan. Hindi na siya muling ginalaw ni Yusuf Zok. Iyon ang higit niyang ikinatuwa, si Yusuf Zok ay may kilos ng isang maginoo, hindi kailanman nagmamaltrato. Magluluto ako ng almusal. Maligo ka na, tinapik ni Yusuf Zok ang braso niya at tumayo na para umalis. Gayunpaman, bago pa man makatayo si Yusuf Zok, biglang hinawakan ni Ruth ang kamay niya at tiningnan siya ng mabuti. Ako. Ibinuka niya ang bibig niya habang nagsisimulang mamula ang mga mata niya. Bumalik si Yusuf Zok sa pagkakaupo, hinawakan ang mga kamay ni Isabella gamit ang dalawa niyang kamay at sinabing, ayaw mo bang umalis? Dahan-dahan niyang kinagat ang labi, tumango, pagkatapos ay umiling at sinabing, ikaw muna. Ma'am. Nakaramdam si Yusuf Zok ng kumpol ng hangin sa kanyang dibdib, isang nakakapigil hiningang pakiramdam na nagpapahirap sa kanya na huminga. Binitawan niya ang kamay nito at tumayo para lumabas. Sumubsob si Ruth sa ilalim ng kumot at mahinang humagulgol. Bigla niyang napagtanto na nahulog na pala ang loob niya sa kanya. Ang pakiramdam na ito ay walang katulad. At ngayon, habang paalis na siya, alam niyang ang pinakamahirap niyang iwan pagkatapos ng maraming taon na pag-uwi ay siya. Wala siyang pakialam sa posisyon ng CEO, wala siyang pakialam sa iba, maliban na lang, sa hindi maipaliwanag na dahilan, sa lalaki. Alam niya na pagkatapos ng napakaraming araw ng pakikipag-ugnayan, lahat ng tungkol sa kanya ay malalim na nakaukit sa kanyang puso, imposibleng iwaksi, napakasakit para mahiwalay. Pagbaba ni Yusuf Zok, nagkataong pumasok ang kotse ni Lara Toff sa bakuran, maaga siyang nagising para pumunta roon. Nako, bakit ang daming bote? Ang daming pagkain. Pagpasok niya sa sala, nakita niya ang mahigit 100 walang laman na bote ng alak at isang punong mesa ng mga pinggan. Diyos ko, Ruth, sabihin mo naman sa akin na hindi mo ginawa, hindi pinansin si Yusuf Zok, na nakatayo sa paanan ng hagdan, at kumari pa ng takbo si Lara pataas na parang hangin. Ngumiti ng mapait si Yusuf Zok, hindi siya sigurado kung susundan sila ni Lara papuntang Estados Unidos. Padabog na pumasok si Lara sa kwarto ni Ruth at nakita niya itong umiiyak sa kama. Susmaryosep, Yusuf Zok, Sumaryosep. Walang imak na sumigaw si Lara kay Ruth at muling tumakbo palabas. Lara, hindi ito katulad ng iniisip mo. Dahil sa gulat sa reaksyon ni Lara, agad na bumangon si Ruth sa kama at sumunod sa kanya. Pero tila nawalan na ng katwiran si Lara. Pagkababa niya ng hagdan, kinuha niya ang isang bote ng alak at sinugod si Yusuf Zok. Nako, anong ginagawa mo? Nagulat si Yusuf Zok sa kanya at agad na tumakbo palabas ng kusina papunta sa kabilang bahagi ng mesa. Walang hiya ka, nang ahas kang saktan si Ruth, papatayin kita. Hinabol ni Lara si Yusuf Zok paikot sa mesa. Lara, tumigil ka nga, anong ginagawa mo? Nakasuot lang ng panloob si Ruth, nakatayo sa tuktok ng hagdan ng ikalawang palapag, nakatitig kay Lara. Siya, kayong lahat.
Hinawakan ni Lara ang bote ng alak, na tila medyo naguguluhan. Hindi yan ang iniisip mo, bilasan mo, tulungan mo akong mag-impake, sabi ni Ruth, namumula ang mukha sa pagmamadali, halos damyugo, sa sobrang pagkabalisa niya ay hindi pa nga siya nakapagsuot ng pajama, at mukhang malazwa siya. Binibini, pwede bang huwag kang maging malazwa, kung tutuusin dapat nga ay isa kang babae, sabi ni Yusuf Zok, kalahating tumatawa, kalahating umiiyak. Teka, mamaya na lang kita bahala. Inilapag ni Lara ang bote ng alak sa mesa at umakyat muli sa hagdan. Sa itaas, hindi pa naliligo si Ruth pero nakapagbihis na at nakapag-impake na ng mga damit at iba pang mga gamit na balak niyang dalhin. Ruth, ano ba talagang nangyari? Hindi naman niya ginawa sa iyo yun kagabi, di ba? Nagmamadaling tanong ni Lara habang papasok sa kwarto. Huwag kang mag-isip ng kalokohan, tinitigan siya ni Ruth Wilcox at sinabi. Kung ganoon, bakit ka umiiyak ngayon lang? Tinakat mo ako ng todo. Akala ko ginawa niya, alam mo na. Hindi, maupo ka, may sasabihin ako sa iyo. Umupo si Ruth Wilcox sa kama at sinenyasan si Mia na umupo sa tabi niya. Ham, sige na, huwag ka nang umiyak. Nandito ako para sa iyo. Kung may mang-aapi sa iyo, papatayin ko ang buong pamilya nila. Sabi ni Mia, habang malambing na hinahawakan ang mukha ni Ruth Wilcox. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Napaluha si Ruth Wilcox, kinagat ang kanyang labi, at pagkatapos ay biglang naglakas loob na sabihin, nahulog na ang loob ko kay Yusuf Zok. Napanganga si Mia, nahulog na ang loob ko sa kanya. Niyakap ni Ruth Wilcox si Mia. Siya ang unang lalaking pumasok sa puso ko, at napagtanto kong hindi ko kayang iwan siya. Ikaw na batang pilyo, nabihag na niya talaga ang puso mo. Single ni Mia, hindi mo talaga siya hinayaang, kagabi, di ba? Hindi niya sasamantalahin ang isang taong nasa mahinang kalagayan, umiling si Ruth Wilcox. Mabuti iyan. Normal lang na mahulog ang loob mo sa kanya, ang lalaki nga ang may kakayahang magpatibok ng puso ng isang babae. Talagang lalaki siya na mahilig sa mga babae. Pero siguro dapat kang bumalik sa Estados Unidos para magpahinga sandali. Dahil sa iyong pinagmulan at kayamanan, hindi mo maaaring hayaan ang iyong sarili na mamuhay kasama ang isang mahirap na tao. Hindi siya mahirap. Naniniwala ako na hindi magtatagal at maiipon ng walang limitasyon ang kanyang kayamanan. Ang kanyang mga kakayahan ay higit pa sa iyong imahinasyon. Bulag ang pag-ibig, di ba? Mukhang amoy pabango na ang tae niya para sa iyo ngayon, di ba? Umikot ang mga mata ni Mia. Huwag kang magsalita ng walang katuturan, mahinang hampas ni Ruth Wilcox sa kanya. Sige, hindi ako magsasalita ng walang katuturan. Gusto mo siya, ayos lang, pero dapat kang bumalik sa Estados Unidos para magpalamig ng ulo. Kung tungkol sa kanya, babantayan ko siya para sa iyo. Hindi ba't sinabi mong gusto mo siyang bigyan ng 60 milyon? Kailangan ko siyang bantayan. Hindi ka naman talaga pwedeng magtiwala ng sobra sa mga lalaki, napatikom si Mia ng bibig. Hindi na kailangan, ano pa ba ang dapat bantayan? Dito na siya titira sa hinaharap, at sinabi ko na rin sa kanya na magagamit niya ang mga kotse sa garahe. Nako, talagang sumusuko ka na. Namumuhunan ng 60 milyon tapos naglagay ng villa at mga kotse para sa isang gwapong lalaking itim, nababaliw ka na ba? Oo, nabaliw na ako. Gaano kadalas nababaliw ang isang tao sa buhay? Kung kaya niya akong ilipat, handa kong isuko ang lahat. Sige, makakasiguro ka at mananatili ka sa Estados Unidos. Babantayan ko siya ng mabuti para sa iyo. Iwan mo na lang sa akin yan. Hinampas ni Mia ang dibdib niya. Sabi ko na sa iyo na hindi mo na siya kailangang bantayan, ano pa ang dapat mong bantayan? Sinampal ulit siya ni Ruth Wilcox. Sige, hindi ako manunood. Masaya ka na ba ngayon? Pabiglang pagsang-ayon ni Mia, ngunit napagdesisyonan na niya na babantayan niyang mabuti si Yusuf Zok. Malapit na ang oras, tara na, baba na tayo. Si Yusuf Zok sa ibaba ay nakapaghanda na ng 3 almusal na binubuo ng tinapay, gatas, at pritong itlog. Agad niyang sinalubong si Ruth Wilcox ng pababa ito dala ang isang malaking malita at kinuha ito sa kanya. Yusuf Zok,
Tinatanong kita, para saan mo kailangan ang 60 milyon? Hindi alam ni Mia kung bakit gustong magbigay ni Ruth Wilcox ng 60 milyon kay Yusuf Zoc. Hindi pa siya nagtatanong ng detalyado nang sabihin sa kanya ni Ruth Wilcox kahapon, pero plano niyang magtanong ng maayos ngayon. Hindi maliit na halaga ang 60 milyon, paano ito maipapahiram ng sinuman sa iba? Para habulin ang mga babae. Iritadong sagot ni Yusuf Zoc. Paf, halos mabulunan si Mia nang marinig ang sagot ni Yusuf Zoc. Sige, tumigil ka na sa kalokohan, mag-usap tayo habang kumakain. Sinampal ni Ruth Wilcox si Mia at pagkatapos nilang tatlo makaupo, nagpatuloy siya, namumuhunan si Yusuf Zoc sa negosyo ng mga antigo. Kailangan niya ng puhunan para sa pagsisimula na mahigit 40 milyon, at kulang siya ng 60 milyon, kaya ibibigay ko iyan. Oo, gagawin kong shares, at gagawa tayo ng kasunduan kasama ang isang abogado mamaya, tumango si Yusuf Zoc. Ano, sandali lang, Ruth, ang ibig mo bang sabihin ay may 40 milyon na puhunan si Yusuf Zoc? Nabigla si Mia. Hindi 40 milyon. Kumita ako ng halos 20 milyon pa kahapon, kaya dapat ay 60 milyon na ang startup capital ko ngayon. Pagmamayabang ni Yusuf Zoc, kumita ka pa ng 20 milyon kahapon. Nagulat din si Ruth Wilcox sa sinabi ni Yusuf Zoc. Talaga, hindi naman siguro ganoon kadali kumita ng pera, di ba? Tuldok. PS, nagsimula na ang bagong linggo, mga kaklase. Naihanda na ba ninyong lahat ang inyong mga bala at supply? Tara, takbo na tayo.